Si Yu ay isang birhen na mahiyain sa pakikisalamuha, na bumuo ng banda kasama ang kanyang crush, umaasang magkaroon ng matalik na relasyon. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mahulog ang loob ng popular na idol girl sa kanya, kaya iniwan niya ang kanyang crush para makasama ito sa halip. Nagsimula ang lahat nang naglalakad si Yu nang bigla siyang mabangga ng isang babaeng may buhok na asul at may kakaibang dating na nagngangalang Fuka. Niya sinasadyang itinuro ang kamera ng kanyang telepono sa direksyong iyon. Nang makita ito, agad ipinagpalagay ni Fuka na isa siyang maniakis na sumusubok kumuha ng mga larawan niya na may masamang layunin. Kaya binasag niya ang telepono nito, sinampal niya ng matindi, at padabog na umalis, hindi napapansing aksidenteng nalaglag niya ang isa sa kanyang music desk. Nang gabing yun, umuwi si Yu sa kanilang bahay kung saan sila ng kanyang mga kapatid na babae ay nanunood sa kanyang kababatang kasintahan, si Koyuki, na ngayon ay isang sikat na idolo, na nagpe-perform ng kanyang #1 hit single. Habang nanunood siya, tinutokso siya nila dahil sa katangahan niyang palpak makipag-ugnayan sa babae noon, ngunit hindi na lang sila pinansin ni Yu at natulog na. Kinabukasan sa eskwelahan, nagpapalamig si Yu sa bubong, iniisip ang nakababaliw na babae mula sa nakaraang araw at nagtataka kung makikita pa ba niya ito muli. Sinubukan niyang kumuha ng litrato ng tanawin mula sa bubong, ngunit habang iniikot niya ang kanyang camera, nakita niya si Fuka na nakatayo, malapit sa isang plataporma sa iisang bubong. Sa pagkadala sa kanyang kagandahan, hindi sinasadyang nakuhanan ni Yu ng litrato mula sa hindi angkop na anggulo si Fuka. Ngunit nang marinig ni Fuka ang tunog ng shutter, lumingon siya at nakita si Yu. Sa inis, inakusahan niya si Yu na muling kumuha ng hindi nararapat na litrato niya, pagkatapos ay tumalon siya at iginiit na ibigay ni Yu ang telepono nito upang makita niya ang mga litratong kinuha nito. Alam ni Yu na kung makikita ni Fuka ang litratong yun, lagot siya, kaya tumanggi siyang ibigay ito. Dahil dito, si Fuka ay nainis ng husto at sinubukang kunin ang telepono, ngunit sa kaguluhan, nadulas ang telepono mula sa kamay ni Yu at nahulog sa mga halaman sa ibaba. Sa takot, agad na nagmadali si Yu pababa para hanapin ang kanyang telepono, na naging dahilan upang makonsensya si Fuka at nagpunta. Tulungan siya. Matapos maghanap ng ilang sandali, iminungkahi ni Yu na tawagan ni Fuka ang kanyang numero. Ngunit, nang sabihin niyang wala siyang telepono, naasiwa si Yu kaya ibinalik niya ang CD nito at ipinaliwanag ang totoong nangyari noong isang araw. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, pinaniwalaan siya ni Fuka at napagtanto niyang baka nagkamali siya sa paghusga dito. Kinabukasan, nakita ni Yu si Fuka na ginagambala ng isang lalaking nagngangalang Nachi sa ibaba at mabilis na bumaba upang maging tagapagligtas niya. Doon, sinabihan niya si Nachi na lumayo, ngunit tumawa lang si Nachi at sinabi kay Yu na sinusubukan niya lang i-recruit si Fuka sa athletic team ng kanilang paaralan, dahil ang kanyang ama, na isang Olympic silver medalist, ay nagsasanay na sa kanya simula pa noong bata siya. Dahil dito, si Yu, labis na nahihiya kaya tumakbo sa isang sulok at nagpapahinga dahil sa pagiging isang hopeless romantic. Hindi nagtagal, dumating si Fuka, namumula ang buong mukha, at isinauli ang kanyang telepono, na sinasabing matagal niya itong hinanap dahil ibinalik nito ang kanyang CD kanina, tapos umalis nang may pagkaasiwa. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpapahinga sa bubong, tiningnan ni Yu ang 2 tiket sa sine, nang biglang dumating si Fuka at nagtanong kung ang mga ito ay para sa bagong pelikula na tampok ang kanta ng paborito niyang idolo, si Koyuki. Nang kumpirmahin ni Yu na ganoon nga, pinuri ni Fuka ang musika ni Koyuki, na sinasabing siya ang kanyang #1 tagahanga, at kinakabahang iminungkahi na magkita sila sa weekend na yun para manood ng pelikula ng magkasama, na sinang-ayunan naman ni Yu. Ilang araw, kalaunan, nauna si Yu sa tagpuan nila at naghintay kay Fuka. Di nagtagal, dumating din si Fuka sa tagpuan, ngunit may estatwang hamarang sa kanya para makita si Yu, na nasa mismong harapan niya. Nalilito, sinubukan ng tanga na pumunta sa likod ng estatwa para hanapin siya. Ngunit kasabay nito, lumakad din si Yu sa harap ng estatwa na parang hanggal para hanapin siya. Nang halata na hindi nila mahanap ang isa't isa, ang dalawang hanggal ay pabalik-balik na naglakad sa loob ng ilang segundo, na pinaghiwalay ng estatwa at ng matinding katangahan. Sa huli, sumampa si Fuka sa isang rehas at sinigaw ang kanyang lokasyon kay Yu, na halos aalis na sana. Nang marinig ito ni Yu, agad siyang tumakbo pabalik para pigilan siya at simulan ang kanilang date. Sa sinehan, pinakiusapan ni Fuka si Yu na magpanggap na nobyo niya para makakuha sila ng libreng couple phone charms.
Kahit labis ang kaba sa loob niya dahil sa tindi ng pressure, sumama siya, hirap na huwag ngumiti. Pagkatapos ng pelikula, naglakad-lakad ang dalawa, at binigyan siya ni Fuka ng isa sa mga charms na nakuha nila bilang alaala. Namumula, pinapaalala ni Yu sa kanya na hindi naman sila tunay na magkasintahan, pero sinabi ni Fuka na huwag muna siyang magdesisyon, nagpapahiwatig na baka bagay sila bilang magkasintahan. Sa una, naguluhan si Yu sa narinig, pero ibinigay lang ni Fuka sa kanya ang charm, pinasalamatan siya sa masayang date, at iniwan siyang nakangiti. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yu ng isang sorpresa na text message mula kay Kuyuki, na gustong makipagkwentuhan at makipagkita muli sa kanya. Gayunpaman, sa halip na agad siyang sagutin, hindi muna niya pinansin ang mensahe hanggang sa malaman niya kung bakit siya nagte-text, at umuwi. Nang gabing yun, tinawagan ni Fuka ang kanyang ina, na nagtanong kung nakapagpasya na ba siya sa gagawin niya sa buhay. Nang sabihin ni Fuka na hindi pa siya nakapagpasya, masayang hinikayat siya ng kanyang ina na huwag magmadali. Kinabukasan, naglalakad si Yu sa pasilyo ng paaralan, nakatitig sa text ni Kuyuki, nang bigla niyang makita si Fuka sa unahan niya, nakatingin sa patio na may luha sa kanyang mga mata. Sa una, medyo nalito siya, ngunit nang lalapitan na niya ito, nakita siya ni Fuka at tumakbo palayo. Nagulat, tumingin si Yu sa bakuran upang makita kung ano o sino ang dahilan ng pag-iyak niya. Gayunpaman, nang makita niya ang gwapong lalaking may blonde na buhok, si Mikasa, na kinababaliwan ng bawat babae sa kanilang klase, pinaghihinalaan niyang sinaktan ni Mikasa ang puso nito at siya ay labis na nagseselos. Pagkatapos ng klase, nakita ni Yu si Mikasa na lumalandi sa ibang mga babae sa klase, at lalo pa siyang nagseselos na hahayaan ni Fuka ang sarili niyang masama sa love triangle kasama ang hambog na ito at ang ibang mga babae sa klase. Habang nakasimangot siya sa kawawang lalaki, may pumasok na guro at inatasan ang mga hindi pa kasali sa club, sina Fuka, Yu, at Mikasa, ng mahirap na trabaho na linisin ang tuyong swimming pool ng paaralan. Ilang sandali pagkatapos, nagsimula ng magtrabaho ang tatlo, habang nagkukwentuhan sina Fuka at Mikasa na parang magkasintahan. Habang si Yu, ang talunan, ay nagtatrabaho mag-isa lang at pinapanood si Mikasa na makasama ang kanyang babae. Ito ay ikinaiinis niya, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, mabilis na naalala ni Fuka na naroon siya at nilapitan siya para sa isang magaan na usapan. Sa kasamaang palad, bago pa man nila masimulan ang kanilang usapan, nadulas siya at bumagsak sa kanyang puwitan, at nang makatayo ay sinabi ni Mikasa sa kanya na nagpadaan aninag ang tubig sa kanyang palda. Dahil nahiya, nagpalit ng damit si Fuka at nagpatuloy sa pagtatrabaho kasama sila hanggang sa matapos sila. Pagkatapos, umupo ang tatlo sa tabi ng pool para magpalamig, at umalis si Mikasa para iligpit ang ilan sa mga kagamitan. Pagkaalis niya, napansin ni Fuka ang kalungkutan ni Yu at tinanong kung ano ang problema. Mula sa isang bagay ay nauwi sa isa pa, at selosong tinanong ni Yu si Fuka na ipaliwanag ang relasyon nito kay Mikasa. Sinabi ni Fuka sa kanya na magkaibigan lang sila ni Mikasa, ngunit nagulat at nalito si Yu dahil sa pag-uusap nila kanina na para bang magkarelasyon sila. Gayunpaman, upang mas patunayan na magkaibigan lang sila, biglang dumating si Mikasa sa sandaling iyon at umamin kay Yu na siya ay bakla pala, na ikinagulat at ikinahiya ni Yu. Nang gabing yun, habang naglalakad pa uwi sina Yu at Fuka, tinanong ni Yu kay Fuka kung bakit ito umiyak sa pasilyo kanina, ngunit pagkatapos, inilabas ni Fuka ang isa sa mga kanta ni Kuyuki, na pinamagatang Memories, at sinabi kay Yu na marahil ay dahil ito sa malulungkot na liriko nito. Kasunod niyan, tiniyak niya kay Yu na hindi siya nababahala sa maliban sa kalituhang nararamdaman niya tungkol sa landas ng kanyang karera. Naawa sa kanya, tinanong ni Yu kung sinubukan niyang mag-track, pero sinabi ni Fuka na hindi nito napuno ang kawalan. Kahit paano, masaya si Fuka na nag-alala si Yu sa kanya nang makita siyang umiiyak, kaya pinasalamatan niya ito para doon at nagpatuloy. Maya-maya, nakita si Koyuki sa kanyang kwarto na nakikinig sa isa sa kanyang mga bagong kanta, nang biglang lumitaw ang text mula kay Yu sa kanyang telepono. Matapos basahin ang mainit na mensahe ng pangangamusta, na mula si Koyuki, habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono tulad ng isang babaeng muling umibig, nakangiti. Kinabukasan, pinanood ni Yu si Fuka na madaling lampasan ang high jump record ng paaralan at nagtataka kung bakit. Inaiiwasan niya ang track kahit napakahusay niya. Tamang-tama, nilapitan siya ni Mikasa,
na nakarinig sa kanyang bumubulong sa sarili, at binulungan siya ng maraming bagay tungkol kay Fuka na parang ibong hindi malaya at si Yu ang makapagbibigay sa kanya ng kalayaan para makalipad, dahil mukhang gusto siya ni Fuka. Pagkatapos ng physical education, sinabi ni Fuka kay Yu na panatilihing bakante ang kanyang schedule sa Sabado para makalabas sila, at tinandaan ito ni Yu. Nang gabing yun, tinawagan ni Koyuki si Yu sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, at sa gulat niya, sinagot nito. Pagkatapos ng awkward na pagpapalitan ng pagbati, tinawag siya ni Koyuki sa kanyang palayaw noong bata pa, Nico, at inanyayahan si Yu sa kanyang konsyerto na gaganapin sa Sabado. Sa kasamaang palad, sinabi ni Yu na hindi siya makakapunta dahil may appointment siya sa isang kaibigan, ngunit pinaniwala siya ni Koyuki na ayos lang yun at ibinaba ang telepono. Pagkatapos kumpirmahin ni Yu na kaya niya, ibinaba niya ang telepono at namula ang buong mukha niya. Pagsapit ng Sabado, dinala ni Fuka si Yu sa concert ni Koyuki, na medyo nakakagulat kay Yu dahil hindi naman sinabi ni Fuka sa kanya kung saan sila pupunta. Medyo pinagalitan niya ito, ngunit kalaunan, hinayla siya ni Fuka sa pinakaharap na hanay, kung saan sila naghintay kasama ang libu-libong iba pang tagahanga para dumating ang bida ng palabas. Ilang minuto pagkatapos, dumating na rin si Koyuki sa entablado, desididong ibigay ang pinakamagandang performance ng kanyang buhay. Gayunpaman, bago magsimula ang palabas, nililibot ng tingin niya ang mga upuan sa harapan at bigla niyang namataan si Yu na nakatitig sa kanya ng may romantikong ngiti sa labi. Agad nitong pinasaya ang kanyang kalooban habang nagtatanghal siya ng napakaganda na ang mga tao ay nagulat talaga na mayroon siyang ganito karaming talento. Pagkatapos ng konsyerto, umuwi ang lahat na mas masaya kaysa sa kanilang pagdating. Ngunit sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Fuka kay Yu na napansin niya na iba ang pagkakakanta ni Koyuki sa konsyerto. Nalito, tinanong ni Yu kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niya rito na karaniwan, malungkot ang tono ni Koyuki, ngunit sa konsyerto, mukha siyang napakasaya, nakakaiba. Sa panahong yun, hindi alam ni Fuka na si Yu at Koyuki ay may nakaraan bilang magkababata na magkasintahan, kaya lumipat siya. Mga paksa at nagsimulang kumanta ng cover ng isa sa mga kanta ni Koyuki para lang sa kasiyahan. Nang matapos siya, namula si Yu ng husto na nakalimutan niyang lalaki siya at nagsimulang purihin ang kanyang magandang boses. Maligayang nagpasalamat si Fuka sa kanya sa tulong at sinabing natutuwa siyang nakadalaw siya sa konsyerto. Sa gitna ng kanilang talakayan, inamin ni Fuka na ang pag-awit at musika ang nagpapawala sa kanyang pagkalito, at si Yu, na nakakita ng pag-asa dito, ay pinayuhan siyang subukan ng musika upang makita kung nababagay siya rito. Nagulat, nanatiling tahimik si Fuka at nagpaalam sa kanya. Nang gabing yun, muling tumawag si Yu kay Koyuki, na buong pusong nagpasalamat sa kanya sa pagpunta upang panoorin ang kanyang palabas. Kasunod yun, pinuri ni Yu si Koyuki sa paghahatid. Isang pagtatanghal na ubod ng galing kaya halos maiyak siya sa sobrang tuwa. Dahil sa matinding tuwa, si Koyuki ay napaluha at ibinaba ang telepono upang hindi mapahiya ang kanyang sarili. Kinabukasan pagkatapos ng klase, dinala ni Fuka si Yu sa isang dambana at pinadasal siya para matupad ang kanyang hiling. Pagkatapos ng panalangin, bumaba si Fuka mula sa dambana at sinabi kay Yu na sa wakas ay nagpasya siyang gumawa ng musika. Kinabukasan, ni-recruit niya sina Yu at Mikasa at kinausap ang kanilang homeroom teacher, si Tomomi, sa kanyang opisina upang humingi ng pahintulot na bumuo ng bagong banda kasama sila. Nang aprubahan ni Tomomi ang kanilang banda, ngumiti si Fuka at nangakong magiging isang mahusay na banda tulad ng pinakasikat na banda ng kanilang henerasyon, ang Hedgehogs. Nang marinig ito, hinihiling ni Tomomi ang pinakamabuti para sa kanya, ngunit ang kawawang si Yu sa likod ay abalang labis na kinakabahan dahil napakahiya niya at pakiramdam niya ay wala siyang silbi para maging bahagi ng isang banda. Ngayong aprobado na sila, ang kailangan lang nila ay pera para makakuha ng mga instrumento, ngunit dahil tag-init na, iminungkahi ni Tomomi na magtrabaho sila para sa isang kaibigan niya na may-ari ng isang beach house at kasalukuyang naghahanap ng mga server. Natuwa sa balita, agad tinanggap ni Fuka ang alok at sumakay sa tren kasama sina Yu at Mikasa para makapunta sa beach house. Sa daan papunta roon, napansin ni Fuka na nakatulala si Yu at nagtanong kung ano ang problema. Nang sabihin ni Yu sa kanya na kinakabahan lang siya sa pakikitungo sa mga customer sa beach house. Hinihimok niya itong maging matatag kaagad dahil wala na siyang pagpipilian. Makalipas ang ilang sandali,
dumating sila sa beach house at nakilala ang may-ari, si Yasin, na nakapansin sa pagkamahiyain ni Yu at tinukso ito. Matapos ang kinakailangang pagpapakilala, dinala ni Yasin ang mga lalaki sa kanilang bagong silid at iniwan sila upang magpahinga. Kinabukasan, dumagsa ang mga customer sa beach house at nagsimulang magtrabaho sina Yu, Mikasa, at Fuka. Habang nagtatrabaho sila, mahusay na ginawa ni Fuka at Mikasa ang kanilang trabaho, na maraming customer ang tumitingin at pumupuri sa kanila, habang si Yu ay nananatiling mabagal at parang walang isip. Maya-maya, napakaraming customer ang nagalit at umalis dahil sa kanya kaya napansin ito ni Yasin at pinagalitan siya ng husto. Matapos sermonan ng husto ang kawawang hanggal, pinalabas niya ito ng restaurant para magpalamig, at sumunod si Yu, hindi alam na palihim siyang pinapanood ni Fuka. Pagkaraan ng ilang minuto, habang walang ganang nagbabrowse siya sa Twitter, biglang sumulpot si Fuka para bigyan siya ng pampalakas loob. Sinabi ni Yu sa kanya na alam niyang kahihiyan siya na hindi kayang ayusin ang sarili, ngunit tiniyak ni Fuka sa kanya na, kahit na nagkakamali siya minsan, ang katotohanan na palagi siyang nagsisikap na pagbutihin ang kanyang sarili ang siyang dahilan kung bakit siya mukhang cool sa paningin niya. Nang marinig ito, sumigla si Yu at ibinalik siya ni Fuka sa restaurant para ipakita kay Yasin na siya ay tunay na lalaki. Nang magsimula ang hapo ng pagdagsa ng mga customer, napakahusay ni Yu kaya naitala ni Yasin ang kanyang pinakamataas na benta sa isang hapo ng pagdagsa kailanman. Nakalulungkot, nang matapos ang trabaho, ng gabing yun, siya ay nawala ng malay dahil sa bahagyang pagkapagod sa init at nakatulog sa kondonga ni Fuka. Kinabukasan, si Koyuki ay nakita sa isang tour bus, patungo sa isang shoot sa parehong lugar ng beach house kung saan nagtatrabaho si Yu. Di nagtagal, nalaman niya mula sa kanyang manager na may libre siyang oras ng gabing yun, at agad siyang gumawa ng plano para makipagkita kay Yu. Samantala, si Yu ay umupo kasama si Mikasa sa dalampasigan at tinanong siya kung bakit pa nag-aabalang makipagkaibigan si Fuka sa isang taluna na tulad niya. Matapos sabihin na dahil nabibighani si Fuka sa kanya, pinayuhan ni Mikasa si Yu na kilalanin ang kanyang nararamdaman para kay Fuka bago pa mahuli ang lahat, pagkatapos ay umalis. Pagkatapos mismo nito, lumitaw si Fuka na nakasuot ng napakahigpit na swimsuit, hawak ang isang malaking plushie ng Peiteng. At hinimok si Yu na itulak siya sa tubig mula sa likod habang siya'y nakasakay. Ilang sandali, habang ginagawa niya ito, napansin ni Yu ang kaakit-akit na porma ni Fuka, at halos agad, ay nahirapan siyang panatilihin ang kanyang pagtutok. Upang manatiling nakatutok, inalis ng kawawang binata ang kanyang tingin sa nakakaagaw pansin at patuloy na nagtulak ng husto. Gayunpaman, nang mapansin ni Fuka na mali ang kanilang direksyon, pinayuhan niya si Yu na ituwid ang kanyang isip, hindi nalalaman na ang kawawang binata ay may pinagdadaanan na ibang laban sa loob niya. Upang hindi mahuli, binago ni Yu ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Fuka kung bakit bigla niyang napagdesisyonang magsimula ng banda. At sumagot si Fuka, sinasabing mas masaya siyang gumawa ng musika kasama sila kaysa mag-isa. Habang nagpapahinga si Yu para pag-isipan yun, biglang napansin ni Fuka na napakalayo na nila sa pampang, kaya nagsimula siyang magpanik. Sa gitna ng pagkalito, nahulog siya mula sa plushie at dahan-daang lumubog sa kailaliman. Sa kabutihang palad, bago pa siya lumubog ng masyadong malalim, sumisid si Yu sa tubig, hinayla siya palabas, at ibinalik sa pampang, kung saan siya kalaunan nawala ng malay. Pagkaraan ng humigit kumulang isang oras, nagkamalay siya at nakita si Fuka na gumagawa ng mouth-to-mouth rescue breathing, natatakot na baka namatay na siya. Nahihiya, mabilis na inubo ni Yu ang natitirang tubig sa kanyang baga at umupo. Umaatres. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, umiyak si Fuka ng labis, inamin kung gaano siya nag-alala nang mapansin niyang hindi na ito humihinga, at niyakap ito ngayon na nakumpirma niyang buhay pa nga ito. Pagkalipas ng ilang minuto, bumuhos ang malakas na ulan, natapos ni Koyuki ang kanyang shoot at sa huli ay nagpa siya na bisitahin si Yu. Habang papunta siya sa beach house, bumalik sina Yu at Fuka mula sa kanilang pamamasyal, at si Yu ay nagsimulang kumilos ng napakakaiba tuwing nakikita niya ang labi ni Fuka at naaalala ang kanilang halik. Napansin ito ni Fuka at sinubukang alamin kung ano ang mali, ngunit si Yu ay isang immature na tanga pa rin, kaya itinulak niya ito papalayo, hindi kayang tingnan ito ng direkta sa mukha. Nang makita ito, iniwan siya ni Fuka, humigop ng inumin ni Mikasa hindi masyadong malayo,
at sinabi sa kanya na hindi siya nababagabag sa hindi direktang paghalik. Nang marinig ito ni Yu, medyo nainis siya sa paglalarawan niya sa halik, na tila ba normal lang ito, at nagsimulang magtaka kung ganoon din ba ang tingin niya sa halik na pinagsaluhan nila kanina. Makalipas ang ilang sandali, habang bumubuhos ang ulan, lihim na nakipagkita si Fuka sa kanya at nagmakaawa na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari sa dalampasigan. Nagtataka si Yu at nagtanong kung bakit siya nababahala gayong kanina ay napakawalang bahala niya tungkol sa isang hindi direktang halik, at sinabi niya na yun ang kanyang unang beses. Tinitigan siya ni Yu, nagulat, ngunit nagmakaawa si Fuka na itago ang kanyang sikreto, at sumumpa siya sa kanyang nanay na hindi niya kailanman isisiwalat ito sa kahit sino. Nang gabing yon, si Yu, nakatanggap ng text mula kay Koyuki, nag-iimbita sa kanya na magkita sa pantalan sa tabi ng beach house, at agad na umalis si Yu dala ang payong dahil umuulan pa rin. Pagdating doon, labis na naging emosyonal ang dalawa matapos magkita muli, ngunit bago pa maging hindi komportable ang sitwasyon, inilabas ni Koyuki ang mga paputok na binili niya kanina at hinimok silang sindihan ang mga ito. Samantala, pumunta si Fuka sa kwarto ni Yu upang pag-usapan ang gitara na bibilhin niya, ngunit sinabi ni Mikasa sa kanya na umalis ito, batay sa kung gaano siya nag-alala pagkatapos, lalo na sa malakas na ulan sa labas. Tinanong ni Mikasa kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Yu sa beach kanina, ngunit labis na nagulumihanan si Fuka at tumakbo palabas upang hanapin si Yu. Samantala, sina Yu at Koyuki ay lubos na nagsasaya, nagsisindi ng maliliit na paputok, kung saan tinatawag ni Koyuki si Yu sa kanyang palayaw, Nico. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, tinanong niya ang tungkol sa bandang sasalihan niya. Habang ipinapaliwanag ni Yu na may isang babae sa banda kasama niya, isang malakas na simoy ng hangin ang biglang nagpalipad sa payong niya. Natakot, impulsibo niyang niyakap si Yu, ngunit biglang dumating si Fuka, na kanina pa hinahanap si Yu sa lahat ng dako, at nakita sila. Sa sandaling makita ni Yu si Fuka na nakatitig sa kanila nang may pagtataka, nagpanik siya at naguluhan ang kanyang mga salita. Napahiya, tumakbo pabalik si Fuka sa beach house, ngunit habang sinusundan siya ni Yu, kumapit sa kanya si Koyuki at pinigilan siya. Di nagtagal, dumating si Fuka sa beach house, basang-basa sa ulan, at nagsinungaling kay Mikasa, na nagpakita ng pag-aalala kung bakit siya nagkaganoon. Bagamat nalilito, tinanong ni Mikasa kung nakita niya si Yu, ngunit sinabi nitong hindi at umalis na lang. Samantala, binitawan ni Koyuki si Yu at tinanong kung si Fuka ang babaeng bubuuan niya ng banda. Nang sumang-ayon si Yu, nalungkot siya ng husto at agad niyang itinuring ang sarili na kaibigan lang. Kinabukasan, sinubukan ni Yu na ipaliwanag ang mga bagay kay Fuka, ngunit naiirita ito sa kanya at binabaliwala siya pagkatapos humingi ng tawad sa pagiging sagabal. Bago pa siya makalayo, tinawag siya pabalik ni Yu at sinigurado sa kanya na siya at si Koyuki ay magkababata lang, pero nang tanungin ni Fuka kung bakit hindi niya sinabi ng mas maaga, sinabi ng Hangul na naghihintay siya ng tamang panahon. Pagkarinig nito, ipinaalala ni Fuka sa kanya na mas marami na silang oras na magkasama kamakailan kaysa kina Romeo at Juliet, kaya ang paghihintay niya ng tamang panahon para sabihin ito sa kanya ay isa lang malaking kasinungalingan. Alam ni Yu na tama siya, pero habang iniisip niya ang susunod niyang sasabihin, tumakbo lang palayo si Fuka, iniiwan siyang lubog sa pagkalito. Sa sumunod na ilang oras, sinubukan ni Yu na makipag-usap kay Fuka. Gayunpaman, lubos niya itong binabaliwala tulad ng iyong nakal-alasong aksento na nagpapatuloy lang sa kanyang araw. Nang gabing yun, si Mikasa, na nagmamasid sa dalawang magkasintahan mula pa noon, ay tinawag si Fuka sa panig at hinihimok siyang ibahagi ang nangyari sa pagitan niya at ni Yu. Sa simula ay sinubukan ni Fuka itago ito, ngunit matapos ang ilang banayad na panghihikayat mula kay Mikasa, sa huli ay sumuko siya. Ilang sandali pagkatapos, nakasalubong siya ni Yu sa isang sulok at humingi ng tawad sa pagiging bastos kanina. Sa pagkakataong ito, nakinig si Fuka sa kanya. Gayunpaman, kilala si Yu, muli niyang ginulo ang sitwasyon. Matapos makuha ang kanyang atensyon, ipinaliwanag niya na sila ni Koyuki ay kamakailan lamang nagkaugnay sa Twitter. Ngunit dahil gumagamit siya ng pribadong account dahil sa kanyang pagiging celebrity, hindi niya pwedeng ipagsapalaran ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan sa isang estranghero. Nang marinig ito, tinanong ni Fuka si Yu kung totoo bang nakita niya siya bilang isang ordinaryong estranghero lamang na maglalantad kay Ko
Yuki kung sinabi niya ang totoo, ngunit bago pa siya makasagot, na-realize ni Yu na nagkamali na naman siya. Sinubukan niya ulit ayusin ang kanilang relasyon, ngunit iniwan lang siya ni Fuka sa ere. Nang maglaon sa araw na yun, dumating sina Tomomi, Nachi, at ang isa pang lalaki na nagngangalang Hize sa beach house upang kamustahin ang tatlo. Matapos ang pagkamustahan, sinubukan ni Nachi na pilitin si Fuka na bumalik sa eskwelahan at sumali sa track team, ngunit nang tumanggi pa rin ito, nagsimula siyang maging medyo matigas. Sa kabutihang palad, ipinagtanggol ni Mikasa si Fuka at sinabihan siyang umalis, ngunit habang nangyayari yun, biglang nabanggit ni Fuka na gumagawa na siya ng musika at gusto niyang maging magaling tulad ng mga hedgehogs. Si Tomomi, na nakatayo, sa tabi mismo nila, narinig ito at agad na ipinakilala si Haisi bilang maalamat na gitarista ng mga hedgehog, na ikinagulat ng tatlo. Para bang hindi pa sapat yun, ibunyag din niya na dati siyang keyboardist ng hedgehog at si Yasin ang kanilang drummer, na nagdulot upang sumigaw ang tatlo sa gulat. Nagulat pa rin, dinala ni Fuka at Yu sina Tomomi, Yasin, at Hisa pabalik sa beach house at iginiit na malaman kung bakit hindi nila sinabi sa kanila ang anuman tungkol sa kanilang nakaraang buhay bilang mga pangunahing miyembro ng bandang Hedgehog. Sumagot si Yasin, sinabing hindi lang nila ito nakita bilang isang malaking bagay, ngunit tiniyak ni Fuka at Yu sa kanya na malaki ang kahulugan nito para sa kanila, dahil sila ay malalaking tagahanga ng banda. Nang maayos na yun, tinanong naman ni Fuka ang tungkol sa kanilang huling natitirang miyembro ng banda, sina Nico at Tama, ang kanilang bassista at vocalista, ngunit sinabi sa kanya ni Haiza na nawala ang dalawa, kaya hindi na sila kasing sikat tulad ng dati. Sa kabila nito, sinabi ni Fuka kay Yasin na turuan sila ng musika pagbalik nila sa Tokyo, ngunit bago pa siya makasagot, tumayo si Nachi at tinawag siyang mangmang na walang talento na mas magaling sa track kaysa sa musika. Hindi pinayagang palampasin ang kanyang panlalait, naglakas loob ang mahiyain na si Yu at ipinagtanggol si Fuka, na sinasabing mayroon talaga siyang talento sa musika, at ikinagulat ito ni Fuka. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, si Tomomi, na lasing, ay nagmungkahi na mag-ayos sila ng maliit na entablado. Para mapatunayan ni Fuka sa lahat na mahusay siyang mang-aawit at silang lahat ay sumasang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naghahanda sila, ibinigay ni Yasin kay Yu ang dati niyang bass guitar para tugtugin at tinulungan siyang alalahanin kung paano ito hawakan at tugtugin ng tama. Gayunpaman, habang pinaglalaroan ni Yu ang mga string, biglang sumulpot si Mikasa at inanyayahan siyang pumasok para mag-usap. Doon, tinanong niya kung sinubukan na ba niyang ayusin ang gulo nila ni Fuka, at sinabi ni Yu na ginawa niya na iyon at nabigo siya sa bawat pagkakataon. Dahil dito, inakusahan siya ni Mikasa na hinahayaan niyang manguna ang kanyang pagmamataas, pagkatapos ay tinanong niya si Yu kung talagang handa siyang bumawi rito. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinaliwanag ni Yu ang bawat damdaming nararamdaman niya sa tuwing nasa paligid siya o kasama si Fuka, ang mga paru-paro sa kanyang tiyan, ang pakiramdam ng kaligayahan, at ang pagbagal ng oras, lahat ng sabay-sabay. Kapag tapos na siyang magdaldal, hinihimok ni Mikasa si Fuka na lumabas ngayong narinig na niya ang tunay na damdamin ni Yu, at si Fuka, na nakikinig ng palihim sa buong oras, sa huli ay lumapit sa hanggal, na lubos na nahihiya. Habang nakatungo, mahiyain siyang humingi ng paumanhin dahil sa pagiging mat-aray kanina at iniwan si Yu na nakangiti. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sina Yu, Fuka, Yasin, at siya ay aakyat sa entablado at kakantahin ang cover ng isa sa pinakapopular na kanta ng Hedgehog, ang Climbers High, na si Fuka ang bokalista. Habang ginagawa niya yon, ang buong beach house ay lumiwanag sa kagalakan at di naglaon, lahat, maging ang mga customer, ay nagtipon-tipon sa paligid ng entablado upang magsaya sa musika ni Fuka. Matapos ang pagtatanghal, ang buong karamihan ay pumutok sa papuri at hiyawan ng kagalakan, at kinanta ni Fuka ang kanyang kanta ng tagumpay para sa lahat ng kanyang kinaiinisan. Di nagtagal pagkatapos nito, nalaman niya na marunong palang tumugtog ng drums si Nachi at agad siyang kinontrata bilang drummer ng bago niyang banda, kasama sina Yu at Mikasa bilang bassist at keyboardist, ayon sa pagkakabanggit. Samantala, pinanood ni Hisa, Yasin, at Tomomi ang lahat ng ito at nagtaka kung magtatagumpay din sila. Nang gabing yun, nakita ni Yu si Fuka na nagmamasid sa mga bituin sa dalampasigan at sinamahan siya. Tinanong niya kung bakit bigla siyang nagmamasid sa mga bituin nang walang dahilan, at sinabi niya na gusto lang niyang tingnan ang mga bituin bago sila umalis.
Habang ginagawa nila ito, isang malamig na simoy ng hangin ang humihip sa kanila, at nang inig si Fuka, kaya para may naitan, isiniksik niya ang sarili sa jacket ni Yu at ibinahagi ito sa kanya. Hindi nagtagal matapos magtawanan at magkwentuhan, biglang tumayo si Yu para pumasok sa loob. Ngunit dahil ibinabahagi pa rin ni Fuka ang kanyang jacket sa kanya, hinayla pababa ng puwersa ang kanilang dalawa, at bago niya pa malaman, napunta siya sa ibabaw ni Fuka, at ang kanyang kamay ay napahawak sa bandang dibdib ni Fuka. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Yu sa kanyang bahay sa Tokyo, para lang matuklasan na naroon na si Koyuki naghihintay sa kanya. Ito ay agad na nagdulot ng panginginig sa kanya, ngunit salamat na lang, naiwasan niyang mapahiya muli at sa halip ay ginugol ang mga susunod na oras. Inaaliw siya. Sa kanilang pag-iisa, hinalungkat ng dalawa ang ilang nakakatuwa at nakakatawang larawan mula sa kanilang ikatlong baitang at nagbalik tanaw sa magagandang alaala na kanilang pinagsamahan, habang nakangiti at namumula sa buong oras. Matapos salay ng medyo maraming larawan, natagpuan nila ang huling larawan na kanilang kinuha noon, at sinabi ni Yu kay Koyuki na pinagsisisihan niya ang hindi pagtatapat ng kanyang damdamin bago pa man lumipat si Koyuki. Pagkarinig nito, nablangko ang isip ni Koyuki, at nang mapansin ito ni Yu, kinabahan siya, natatakot na nagkamali na naman siya. Upang hindi mapahiya, agad niyang kinuha ang kanyang jacket at umalis. Samantala, natulog na lang si Yu, sinisisi ang sarili sa kanyang pagiging sobra sa reaksyon, hindi nalalaman. Na masaya si Koyuki na hindi pala iisang panig ang nararamdaman niya. Kinabukasan sa paaralan, naglalakad si Yu sa pasilyo kasama sina Netsuki at Mikasa, ngunit habang nagkukwentuhan sila, bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi at natatakot siyang baka nasaktan na naman niya si Koyuki. Sinusuri niya ang kanyang telepono para tingnan kung nag-text si Koyuki sa kanya, ngunit wala siyang nakita. Ilang segundo lang, habang inaasar siya ni Mikasa at Netsuki, biglang sumulpot si Fuka mula sa likuran at malakas na tinapik ang kanyang likod. Halos matamba si Yu sa sakit. Gayunpaman, nang lumingon siya sa likuran, nakita niya si Fuka, na nagtanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at sinabi lamang sa kanya na nagkukwentuhan lang sila tungkol sa kanilang bakasyon sa tag-init, lalo na ang bahagi tungkol sa kanyang pagkalunod. Nang marinig ito, ang kay Fuka, namumula ang mukha niya habang naaalala ang halik na pinagsaluhan nila para iligtas ang buhay nito. Gayunpaman, sa halip na lamunin ng pag-iisip, inamin niya kay Yu na nasiyahan siya sa mga alaalang iyon at nagpapatuloy. Sa tanghalian, bumisita si Fuka at ang kanyang mga bagong miyembro ng banda sa cafeteria upang kunin ang kanilang tanghalian. Habang kinukuha nila ang kanilang tanghalian, sinabi ni Fuka kina Yu at Mikasa na hindi lang nangako si His na papagamitin sila ng kanyang studio at mga instrumento pagkatapos ng oras ng trabaho ng libre, kundi nangako rin na tuturuan sila ng lahat tungkol sa musika. Sa pagkarinig nito, agad na nasabik ang mga lalaki, ngunit pagkatapos makuha ang kanilang pagkain, lumapit sila sa isang bakanteng mesa ng isang matangkad at balingkinitang babae at sinubukang umupo at makipag-usap sa kanya. Sa kasamaang palad, ang babae, napakabastos, mayabang, at mapagmataas, kaya tumayo lang siya, tinitigan si Yu sa kung anong kakaibang dahilan, at umalis. Medyo nabigla sina Yu at Mikasa sa kakaibang kilos niya, ngunit kalaunan, natuto silang mamuhay nang wala siya. Makalipas ang ilang oras, bumisita sina Fuka, Mikasa, Nachi, at Yu sa studio ni His para mag-ensayo at matuto. Ngunit, bago pa man nila maitono ang kanilang instrumento, hinikayat sila ni His na tumugtog ng isang intro cover ng pinakapopular na kanta ng Hedgehog para lang husgahan kung anong level sila. Matapos marinig silang tumugtog ng 30 segundo, pinatigil sila ni His at magalang na tinawag na walang silbi sina Yu, Mikasa, at Nachi dahil sa pagiging hindi sabay-sabay. Nagdulot ito ng kaunting kaguluhan sa loob ng grupo, habang nagsisimula silang magsisihan. Ngunit, habang pinapakalma sila ni His, biglang dumating ang dalawang estranghero para sabihin kay His na pinagtripa nila ang kanyang bastos na kapatid, pagkatapos ay umalis sila. Pagkatapos, napansin ni Fuka ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at tinanong siya kung anong problema. Pagkatapos sabihin sa kanya at sa mga lalaki na natanggal lang ang kanyang kapatid sa isa pang banda, dinala sila ni His sa isang hiwalay na silid, kung saan abala ang kanyang kapatid sa pagtugtog ng gitara tulad ng isang propesyonal. Namangha silang nanood hanggang sa malaman nila na ang kapatid ni His ay pala ang bastos na babae mula sa cafeteria kanina, si Sarah.
Dito, binalaan sila ni His na ang kanyang ugali ang dahilan kaya siya natanggal. Mula sa tatlong banda na, ngunit nilapitan pa rin siya ni Fuka at hinimok siyang sumali sa kanilang banda. Nang makita ito, mabilis na sumugod si Yu upang pigilan si Fuka sa pag-recruit kay Sarah, ngunit sa kanyang pagmamadali, nadapa siya sa ilang mga wire at napasubsob sa may dibdib ni Sarah. Sa inis, pinatumba siya ni Sarah gamit ang kanyang gitara at pumayag na sumali sa kanilang banda. Ngunit pagbalik nila sa ensayo, ibinulalas niya ang kanyang galit kay Yu at pinagsalitaan siya ng masasakit na salita dahil sa sobrang sama nito maggitara. Di nagtagal, tinapos na nilang lahat ang ensayo at bumisita sa isang restaurant upang ipagdiwang ang kanilang unang ensayo ng magkasama. Ilang minuto pa sa kanilang pagdiriwang, sinabi ni Fuka sa lahat na ensayuhin at matagumpay na eye cover, mataas ang kanilang kasiyahan. Ngunit nang banggitin ni Sarah na baka medyo mahirap para sa baguhang basistang si Yu na eye cover, ibinuga ni Yu ang kanyang inumin at nagsimulang magwala. Saktong noon, sina Fuka, Mikasa, at Nachi ay biglang may naisip na peking appointment, kaya iniwan nila sina Sarah at Yu ng mag-isa. Nagmamakaawa si Yu na huwag siyang iwanan sa ere, pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat, dahil nawala sila na parang si Batman. Makalipas lang ang ilang segundo, nag-order si Sarah ng chocolate brownie sundae parfait at ginugol ang susunod na ilang oras sa katahimikan, si Dom lang ang nag-scroll sa Twitter. Pagsapit ng gabi, naiinip na si Yu, kaya nakipag-chat siya sa kanyang kaibigan sa Twitter online. Admiral, at ipinapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Nang makita ito, iminungkahi ni Admiral na kausapin niya si Sarah, ngunit sinabi ni Yu na hindi niya magagawa dahil mukha itong nakakatakot. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita, sinubukan ni Yu na humingi ng tawad kay Sarah dahil sa pagiging masamang bassist, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya pinansin ni Sarah, kumuha ng larawan ng kanyang Sunday, at in-upload ito sa Twitter. Sa halos parehong oras, ipinost din ni Admiral ang parehong larawan sa kanilang timeline, na lubos na nagpagulo sa kanya, kaya tinanong niya si Admiral kung sila ang nakaupo sa harap niya. Sa sandaling napagtanto ni Sarah, o ni Admiral, na totoo si Yu, agad itong nagbago ng ugali at labis na humanga sa kanya tulad ng isang labis na humahanga na Swiftie. Ikinagulat ni Yu, pagkatapos magbayad para sa kanilang pagkain, umalis ang dalawa sa kainan, ngunit pauwi, malayang inamin ni Sarah kay Yu na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa palagi niyang maling pagsasabi ng mga bagay at pagbibigay ng maling ideya sa mga tao. Naaawa sa kanya. Sinabi ni Yu na pareho lang sila at hinimok siya na magtuon na lang sa pagiging miyembro ng banda sa pagkakataong ito, na sinang-ayunan naman niya. Nang gabing yun, nang makauwi na silang lahat, naglaan sina Fuka, Mikasa, Nachi, at Yu ng ilang oras sa pag-aaral at pagpaprakti ng kani-kanilang instrumento para mag-score ng kanilang bagong cover. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Yu para dumalo sa isang pulong ng banda. Habang papunta doon, nakita niya si Sarah at sabay silang naglakad patungo sa kanilang tagpuan. Doon, nalaman nila na hindi nila maaaring gamitin studio ni His sa ngayon dahil puno na ito para sa araw na ito. Sa simula, naguluhan ang buong banda, ngunit kalaunan, inimbitahan sila ni Nachi na mag-ensayo sa garahe ng bahay niya. Pagdating doon, ipinakita ni Nachi ang mga instrumento na ginamit ng kapatid niya sa pag-eensayo noon at inayos niya ang lahat ng ito upang magamit muli para sa kanilang rehearsal. Pagkatapos, inensayo nila ang kanilang cover at sa katunayan ay mas mahusay silang nagtanghal kaysa noong nakaraang araw. Gayunpaman, pagkatapos agad nito, sa wakas ay napagtanto ni Yu kung gaano kaganda ang pakiramdam ng maging bahagi ng isang banda. Di nagtagal, dinumog siya ni Fuka. Labis na natutuwa, ngunit habang nagseselo sa kanila si Sarah, ipinagbigay alam ni Fuka sa kanila na gaganapin nila ang kanilang unang pagtatanghal sa perya ng paaralan sa loob ng 2 buwan. Sa halos parehong oras, ni-record ni Koyuki ang kanyang bagong kanta sa kanyang studio at napakapangit ng kanyang pag-awit kaya pinatigil na ng producer ang sesyon. Pauwi, habang sinusubukang pasayahin siya ng kanyang manager, napagtanto ni Koyuki na pamaalya siya dahil hindi niya maalis sa isip ang pagtatapat ni Yu kanina. Habang patuloy sa kakadaldal ang kanyang manager, naalala niya ang mga alaala na ibinahagi niya kay Yuho noong maliliit pa sila. Isang partikular na araw, ang maliit na si Koyuki at Yu ay bumababa sa isang hagdan patungo sa kanal upang mag-explore ng matakot si Yu, ang iyakin, na baka mahulog siya. Habang minamadali siya ni Koyuki, nasugatan ang kanyang daliri,
na naging dahilan upang madaliin ni maliit na Yu. At lagyan agad ito ng band-aid. Pagkatapos, namula si Koyuki at ipinagpatuloy nila ang kanilang paggalugad sa susunod na ilang oras. Pagdating ng gabi, umuwi ang dalawa sa kani-kanilang tahanan, dahil magkapitbahay sila. Ngunit noong gabing yun, kinailangan na namang tiisin ng kawawang si Koyuki ang isa pang mainit na pagtatalo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang araw, mas maraming oras ang ginugol ni Koyuki kasama si Yu sa palaruan, umaasang mag-snow sa taong yon. Nang marinig ito, siniguro ni Yu na mag-i-snow, ngunit kapag nangyari yun, hinikayat niya itong gumawa ng snowman at iglo kasama siya, at pumayag ang munting si Koyuki. Di nagtagal, kinanta niya ang paborito niyang awit ng Hedgehog, at pinuri ni Yu ang kanyang napakalaking talento sa pagkanta, idinagdag na. Ang tunog niya ay parang bokalista ng Hedgehog na si Tama, dahil siniko rin ang paborito niyang miyembro ng bandang Hedgehog. Pinapangako ng masayahing bata kay Koyuki na magkakaroon sila ng banda kasama siya paglaki nila, na ang palayaw niya ay Nico at ang palayaw ni Koyuki ay Tama. Makalipas ang ilang araw, kaarawan ni Koyuki, kaya mas nakasama niya ng matagal ang bago niyang paboritong tao, si Yu. Pagkatapos ng isang araw na puno ng kasiyahan, bumalik siya sa kanyang mga magulang na tila hindi nauunawaan ang mga bagay-bagay. Makalipas ang ilang araw, bumagsak ang makapal na nyebe, at isang umaga, lumabas si Yu sa kanyang bahay at nakita si Koyuki na papalayo sa kanya. Sinubukan niya itong tawagin, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy lang sa paglakad. Noong panahong yon, tiyak na napakabata pa ni Yu para maintindihan. Pero lumalabas na naghihiwalay ang mga magulang ni Koyuki at ang kanyang walang kwentang ina ay ililipat siya sa lolo niya sa Tokyo. Nang araw na yon, umiyak si Koyuki mag-isa sa kanal, natatakot magpaalam sa mahal niyang si Nico-kun o kay Yu. Maya-maya, habang pabalik siya sa bahay niya, naabutan siya ni Yu at hinayla siya para makita ang dalawang snowman na ginawa niya para sa kanilang dalawa, gaya ng ipinangako. Dahil dito, sandaling nakalimutan ng kawawang si Koyuki ang kanyang sitwasyon at napangiti, ngunit nang sabihin ni Yu kung gaano niya kamahal na makita ang ngiti nito, bigla niyang naalala ang susunod na mangyayari at nagsimulang umiyak. Kalaunan, dumating ang oras para umalis siya, at umalis si Koyuki sa kanilang bahay nang walang kailanman nagpaalam sa pag-ibig ng kanyang buhay. Ngayon, bumalik sa kasalukuyan, tinititigan ni Koyuki ang kanyang bagong music disc sa kanyang silid at nangangako sa sarili na magiging matatag siya para umamin sa kanyang nararamdaman kay Yu sa susunod nilang pagkikita. Ilang gabi ang lumipas, nagbihis siya at binisita ang bahay ni Yu para personal na ibigay sa kanya ang tiket sa kanyang Christmas concert sa Yokohama. Sa tarangkahan, pinindot niya ang doorbell, ngunit nang walang sumagot, napagtanto niya na walang tao sa bahay. Sa kabutihang palad, dumating si Yu pagkaraan lamang ng ilang minuto, bago pa siya mapagkamala na magnanakaw, at inanyayahan siya sa loob para sa berdeng tsaa. Pagkatapos ng karaniwang kumustahan, iniabot niya sa kanya ang tiket para sa kanyang konsyerto sa Yokohama at hinimok siya upang manood. Bago pa man makasagot si Yu, nagsimula na siyang humingi ng tawad tungkol sa nangyari nung isang gabi, sinasabing hindi siya makapag-email dahil labis siyang natatakot. Gayunpaman, sa halip na tanggapin lang ang kanyang paghingi ng tawad, sinabi rin ni Yu na labis siyang natakot para mag-email sa kanya, at sa tipikal na paraan ng modernong babae, sinisi at nagalit si Koyuki sa kanya dahil hindi siya nagmensahe, na nagdulot kay Yu ng paghingi ng tawad nang wala namang dahilan. Sa kabutihang palad, mabilis na lumipas ang nakakahiyang paghingi ng tawad na yon, at nangako si Koyuki na patatawarin siya kung makakapunta ito sa kanyang konsyerto, na sinang-ayunan naman niya. Pagkatapos nito, sinawsaw ni Koyuki ang kanyang kamay sa bag upang kunin ang disk ng bago niyang kanta, ngunit habang ibibigay na niya kay Yu, biglang nagsimula ang hanggal na yon. Nagkukwento tungkol sa nalalapit na live performance ng kanyang banda sa State Fair ng paaralan, habang ikinukwento niya kung gaano siya kinakabahan. Tinanong ni Koyuki kung miyembro ba ng kanyang banda si Fuka, at hindi lang kinumpirma ni Yu na miyembro siya, kundi pinuri rin niya ang talento nito sa pag-awit, ang personalidad, at ikinumpara pa ito sa kay Koyuki. Agad nitong pinukaw ang selos na matagal nang pinipilit ibaw ni Koyuki sa kanyang puso, kaya upang maiwasan ang kahihiyan, tumayo lang siya at umalis. Sa gate, si Yu, na hindi pa rin nakakaramdam ng sitwasyon, ay sinabi sa kanya na nagpapasalamat siyang maging kaibigan niya, at pinapanibago naman ni Koyuki ang kanilang pangako noong bata pa sila na magtanghal sa iisang entablado balang araw.
Pauwi na siya. Truck-kun ay lumiko at winisikan ng maruming tubig kanal ang kanyang damit. Saktong noon, dumating si Fuka na hinahabol ang truck at nagmumura rito. Gayunpaman, nang malaman niyang si Koyuki ang biktima nito sa pagkakataong ito, agad niya itong dinala sa paliguan na kanyang pinagtatrabahuhan, binalutan ng tuwalya, at dinala ang maruming damit sa labahan. Habang wala si Fuka, naalala ni Koyuki ang kanilang usapan kanina sa daan at nahihiyang pumasok sa paliguan. Gayunpaman, habang papasok na sana siya sa pool, lumitaw si Fuka na kitang-kita ang kanyang malalaking dibdib at bilugan na puwet, at binalaan siya na huwag pumasok sa pool na may tuwalya. Litong-lito, sinabi ni Koyuki, ganoon siya tinuruan, ngunit bilang isang propesyonal sa paliguan, pinaupo ni Fuka si Koyuki at hinugasan ang likod nito. Pagkatapos noon, lumipat sila sa paghugas ng buhok, ngunit habang ginagawa nila ito, inihambing ni Koyuki ang laki ng dibdib ni Fuka sa kanya at agad na napagtanto na sila ay pantay. Hindi nagtagal pagkatapos, ang dalawa ay lamusong sa paliguan, nang walang saplot, at si Fuka ay humanga sa kamanghamanghang talento sa musika ni Koyuki. Nang masilayan ni Fuka ang likas na anyo ni Koyuki, ipinakilala ni Fuka ang sarili bilang miyembro ng banda. Idinagdag na nais niyang makagawa ng mga orihinal na kanta tulad ng kay Koyuki balang araw, at pagkatapos ay tinanong kung paano nakakasulat si Koyuki ng ganoon kaganda at emosyonal. Kanta. Dito, naalala ni Koyuki ang sinabi mo tungkol sa talento at personalidad ni Fuka, kaya't hinihimok niya itong gumawa ng mas masiglang musika, dahil ang kanya ay napakalungkot at puno ng emosyon. Ayaw maniwala, nagalit si Fuka at tiniyak dito na ang kanyang mga kanta ay talagang lumalabas na optimistiko, sa halip na emosyonal lang, kaya dapat nitong tigilan ang pag-iisip na hindi siya gaanong mahalaga. Kalaunan, lumipat ang dalawa sa in-house sauna, at sinabi ni Koyuki kay Fuka na ginagamit niya ang sakit mula sa hindi masaklian na pag-ibig niya sa kanyang kaibigan noong bata pa sila upang likhain ang kanyang musika. Pagkatapos, tinanong niya si Fuka kung nagmahal na ba ito, sino man dati. Ngunit sabi ni Fuka ay hindi pa at wala siyang naranasan, dahil hindi niya nga alam kung ano ang pakiramdam ng umibig. Medyo naging masaya ito kay Koyuki, dahil na-realize niyang wala siyang kompetisyon, kaya nagpatuloy siya sa pakikipagkwentuhan kay Fuka. Pagkatapos ng kanilang sesyon sa gabi, umuwi si Koyuki na may bagong pag-asa, nang hindi nalalaman na may mga walang hiya na may hawak na litrato niya at ni Yu na nagbabago ng kanilang pangako mula noong isang gabi. Makalipas ang ilang linggo, sina Yu, Fuka, at ang iba pang miyembro ng banda ay nag-ensayo buong araw para sa kanilang live na pagtatanghal sa garahe ni Nachi. Pagsapit ng gabi, sila ay huminto at nagtungo sa kani-kanilang bahay, na magkasamang naglalakad pa uwi sina Yu at Fuka. Kinuwento ni Fuka kay Yu ang tungkol sa kanyang pagpupulong kay Koyuki, at ibinabahagi pa ang mga bagay na sinabi ni Koyuki sa kanya tungkol sa kanyang mga kanta. Nang marinig ang lahat ng ito, sinubukan ni Yu na sabihin kay Fuka na personal siyang inimbitahan ni Koyuki sa kanyang konsyerto, ngunit ang masayahin at walang pakialam na si Fuka ay nabaling ang atensyon habang tumatawid siya sa kalsada at basta na lamang siya hinimok na ipagpatuloy ang paghahanda para sa kanilang konsyerto. Maaga pa kinabukasan, biglang pumasok ang mga kapatid ni Yu sa kanyang silid at humingi ng paliwanag para sa litrato niya at ni Koyuki na nagpipinky promise, na kasalukuyang trending sa Twitter. Nagulat si Yu, kinuha ang kanilang telepono at nagtanong ng ilang hanggal na tanong, na tila nililinlang siya ng kanyang mga mata. Pero iginiit ng ate na malaman kung bakit niya nakipagkita kay Koyuki sa harap ng kanilang bahay. Habang pinipilit pang unawain ang lahat, nauutal si Yu. Ngunit biglang nawala ng pasensya ang ate at tinawag siyang isang walang pag-asang romantiko na kumikilos nang hindi nag-iisip. Ngayong siya ang napagtuunan ng pansin, at hindi sa magandang paraan, itinanong niya kung ano ang susunod niyang gagawin, ngunit nanatiling tahimik si Yu. Makalipas ang isang oras, dumating si Yu sa eskwelahan at dinumog ng kanyang mga kaklase, lahat ay humihiling na linawin niya ang kanyang relasyon kay Koyuki kanila. Habang nahihirapan siyang sagutin sila, napansin niya si Fuka na nakasimangot sa kanya sa malapit at napagtanto niyang nagkamali na naman siya. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit sa kanya, dumating si Tomomi para simulan ang homeroom. Pagkatapos ng homeroom, nagpapahinga si Fuka sa bubong na plataporma kung saan siya laging nakatayo, at nakikinig sa isa sa mga kanta ni Koyuki, habang inaalala ang mga bagay na sinabi ni Koyuki sa kanya sa sauna. Habang ginagawa niya ito, dumating si Yu, umakyat sa hagdan upang marating siya,
at sinubukang aliwin siya sa kaunting pakikipag-usap para lang malaman kung maayos pa rin sila. Para maiwasan ang walang saysay na kadaldalan, pinatigil siya ni Fuka at sinabihan siyang umalis, ngunit nanatili si Yu at humingi ng tawad sa muling paggawa ng mali. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Fuka na galit lang siya sa kanya dahil hindi niya sinabi sa kanya na siya at si Koyuki nagkita, kahit na sinabi niya rito ang tungkol sa pagkikita nila. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yu sa ginhawa, ngunit sinabi ni Fuka sa kanya na ang hindi pagsasabi sa kanya ay nagpapamukha sa kanya na tanga. Dahil naaawa sa kanya, nagpasya si Yu na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa pagkikita nila ni Koyuki, ngunit pinigilan siya ni Fuka doon mismo, ngumiti ng peke, at nagpasya na isantabi ang kanilang mga di pagkakasundo upang magkaroon sila ng malinaw na isip para sa kanilang konsyerto, na mangyayari sa susunod na araw. Nang maglaon, nakita ni Koyuki ang post ni Yu sa Twitter habang naghahanda siya para sa isang panayam, na naglalarawan sa kanilang relasyon bilang purong pagkakaibigan, wala nang iba pa. Ngunit, bago pa man siya magkaroon ng oras para malungkot, may dumating upang ipaalala sa kanya na ito ay oras na para sa kanyang panayam sa balita sa hapon, kaya siya ay lumabas. Pagkatapos ng panayam, ipinopromote ni Koyuki ang bago niyang kanta. Hinihimok ang lahat na i-stream ito at suportahan siya. Habang paalis na siya, isa sa mga anchor ang humiling sa kanya na magbigay ng ilang detalye tungkol sa kanyang kanta. Gayunpaman, sa halip na gawin yon, sinabi ni Koyuki sa kanila na ito ay isang ballad na sinulat niya batay sa kanyang personal na karanasan. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng walang pigil, inihahayag sa lahat sa bansa na si Yu ang kaibigan niya noong bata pa na mayroon siyang hindi nasusukli ang damdamin, at na siya ang nagbigay inspirasyon sa lahat ng musikang nagawa niya. Habang patuloy siya sa kanyang pagpahayag, ang buong internet ay nagkagulo. Ngunit nang malaman ni Yu ang tungkol sa talumpati, labis siyang nahiya. Makalipas ang ilang sandali, habang inihahanda ni Fuka at ng tatlo pa ang gym para sa kanilang palabas, napansin nilang nakasimangot si Yu sa malapit at nilapitan siya upang kumustahin. Nagpaumanhin si Yu sa pagkasira ng kanilang kasiyahan. Ngunit tiniyak nila sa kanya na hindi yun malaking bagay at sa halip, ginugol ang mga sumunod na minuto sa pagpapagaan ng kanyang loob sa kani-kanilang paraan. Nang gabing yun, sa kanyang personal na ensayo, tiningnan ni Sarah ang kanyang Twitter feed at labis na nalungkot sa masamang balita tungkol sa kanyang minamahal na si Yu. Maya-maya, pumasok si Hisa at nagtanong kung ano ang nangyari nang mapansin niyang malungkot ito. Bilang tugon, sinabi ni Sarah sa kanya na simula nang sumali siya sa banda ni Fuka, hindi lang siya nahulog sa kabaitan ng mga ito kundi gusto rin niya silang protektahan. Gayunpaman, dahil bago pa lamang siya sa lahat ng ito, hindi niya alam kung paano. Dahil dito, tinanong niya si Hisa kung paano niya naprotektahan ang mga hedgehog, dahil naghiitis sila, at sumagot si Hisa, sinabi sa kanya na kailangan lang niyang patahimikin ang lahat ng kanilang haters sa pamamagitan ng pagtugtog ng pambihirang musika. Agad namang sumaya si Sarah nang marinig ito. Kaya tumayo siya at patuloy na nag-ensayo ng buong lakas. Samantala, si Yu, na nagpapahinga sa kanyang kwarto, ay tiningnan ang kanyang Twitter feed upang makita kung gaano nakalala ang sitwasyon. Matapos suriin ang sitwasyon, naglaan siya ng oras upang alamin kung bakit sasabihin ni Koyuki ang ganoon sa live na telebisyon. Sinusubukan niyang subaybayan ang lahat ng nangyari sa ngayon, ngunit sa kasamaang palad, naguluhan ang isip niya at nagpanik siya. Habang nasa ganoong kalagayan, dumating ang kapatid niyang babae para paalalahanan siyang maligo. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya kay Yu na alam niya ang tungkol sa unang konsyerto nito at nangako siyang dadalo kasama ang dalawa pa nilang kapatid na babae para manood at suportahan siya. Labis na nalulula sa damdamin, nanatiling hindi makapagsalita si Yu, ngunit pagkaalis ng kapatid niya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yasen na nangangakong dadalo sa konsyerto niya at binabati siya ng pinakamabuti. Nagpainit ito sa kanyang puso, at natanto niyang may pamilya siyang tunay na nagmamalasakit sa kanya, kaya nagpasya siyang suklian ang pagsisikap na yun sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang mahusay na palabas. Kinabukasan, lihim na pumasok si Koyuki sa eskwelahan ni Yu na nakabalat kayo. Maingat na iniiwasang makita habang naglalakad siya patungo sa gym para panoorin ang kanyang unang konsyerto. Pagdating doon, gulat siyang napasinghap sa dami ng taong dumating para panoorin ang banda ni Yu. Gayunpaman, habang naghihintay siya,
Nakita niya ang tatlong walang kwentang tao na nagpaplano na maghagis ng walang laman na bote ng salamin kay Yu kapag lumabas na siya sa entablado at bigla niyang napagtanto ang lawak ng kanyang mga nagawa. Habang iniisip niya ang gagawin, isang malaking grupo ng mga lalaki ang nagsimulang mag-ingay na paalisin si Yu sa banda, at nagtataka sina Hisa, Tomomi, at Yasen kung darating pa si Yu. Sa likod ng entablado, nagkita si Yu at ang kanyang mga miyembro ng banda at sinabi niya sa kanila kung gaano siya kasaya at karangalan ang nararamdaman niya na magkaroon ng pagkakataon para makasama sila sa entablado sa kanilang unang konsyerto. Bagamat ito ay tila gasgas sa karamihan sa kanila, sinisiguro nila kay Yu na pareho lang ang kanilang nararamdaman at nagsama-sama para sa isang nagkakaisang sigawan bago tumapak sa entablado upang magtanghal para sa kanilang mga kaaway. Nakalulungkot, ilang segundo bago nila ibigay sa madla ang pagtatanghal ng kanilang buhay, isa sa mga talunan mula kanina ang bumato ng bote ng salamin kay Yu, at ang mga bubog ay samugat sa kanyang noo. Bagamat medyo banayad lang ang sugat, napansin kaagad ni Yu na nabasag ng bote ang kanyang bass guitar, at labis niya itong ikinalungkot. Habang ibabato na sana ng gunggong ang pangalawang bote sa kanya, lumapit ang ate ni Yu at binatukan siya para magising ang kanyang baluktot na pag-iisip. Sampal. Sa halip na sumugod sa kanya, ang walang silbing tao ay ibinunyag ang kawawang babae bilang pamilya ni Yu at hinikayat ang nagagalit ng pulutong naguluhin siya. Sa puntong ito, si Koyuki, na pinagmamasdan ng buong pangyayari, ay nagpasya kalaunan na sapat na, kaya inalis niya ang kanyang sombrero, sumigaw sa lahat na huminto, at inihayag na siya ang hihingi ng tawad sa pagdulot ng kaguluhang ito. Sa kasamaang palad, bago pa man niya mabuo ang kanyang paghingi ng tawad, isang malaking grupo ng mga lalaking may hindi magandang hangarin ang dumumog sa kanya, marami sa kanila ay umaasa lang na mahawakan ng idolo na kanilang labis na kinababaliwan. Bago pa man, si Koyuki ay unti-unting nahihirapan sa paghinga dahil sa dami ng tao, at kahit sinubukan ni Tomomi at Hisa na iligtas siya, agad nilang napagtanto na masyadong siksikan ang mga tao para makalusot sila. Sa halos parehong oras, nalaman ng manager ni Koyuki mula sa isang livestream na kasalukuyang ginugulo si Koyuki sa eskwelahan ni Yu ng isang malaking grupo ng uhaw na mga tanga. Takot na takot, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na alamin kung nasaan ang eskwelahan na iyon at patayin ang kuryente doon, at sa loob ng ilang segundo, nagawa nila iyon. Sa simula, nalito ang lahat sa pagkawala ng kuryente, dahil ang buong gymnasium ay natahimik, ngunit napakabilis. Ang mga ilaw ng entablado ay bumukas, tinatanglawan lamang si Fuka at ang kanyang banda, at lahat ay nakatuon sa kanila. Matapos ang maikling katahimikan, nagsimula ang konsyerto, at nagbigay ang banda ni Fuka ng isang pagtatanghal na napakahusay na maging ang kanilang mga haters, at maging si Koyuki, ay nagulat sa kung gaano kalakas ang kanilang presensya. Matapos mapanatili ang parehong antas sa sumunod na ilang minuto, natapos ang kanta, at inimbitahan ni Fuka si Koyuki sa entablado upang kantahin ang isang cover ng isa pang kanta ng Hedgehog kasama siya. Nang umakyat si Koyuki sa entablado, nagbago ang kapaligiran, at sabay nilang kinanta ang buong kanta ng magkasama, sa halip na kantahin ito. Sa armonya, ang perpektong pagkakaisa ng kanilang mga tinig ay ikinagulat ng buong karamihan, habang ang lahat ay nakatitig lamang sa nagniningning na mga idolo na buong pusong umawit. Nang matapos ang pangalawang pagtatanghal, naghiyawan ang buong karamihan, at si Fuka ay sumisinag sa kagalakan. Pinapasalamatan si Koyuki at ang kanilang mga bagong tagahanga sa pagdalo at pakikinig sa kanilang konsyerto. Gayunpaman, bago pa sila maghiwa-hiwalay, bumalik si Koyuki sa entablado at sinabi sa lahat, kasama na si Yu at ang kanyang pamilya, na labis siyang humihingi ng paumanhin sa pagdulot ng gulo sa kanilang lahat dahil sa kanyang pagiging makasarili. Sa kanyang pagkagulat, hinimok siya ng kanyang mga tagahanga na magsaya at nangakong susuportahan siya magpakailanman. Labis na naligayahan, pinasalamatan sila ni Koyuki sa lahat ng kanilang tulong at ipinagpatuloy ang konsyerto kasama ang banda ni Fuka. Pagkaraan ng ilang oras, natapos ang konsyerto, at dinala ni Fuka ang mga miyembro ng kanyang banda sa paborito nilang tambayan. Pagkatapos mag-toast, pinuri nilang lahat si Yu sa pambihirang pagtugtog nito kanina. Ngunit upang maiwasan ang labis na papuri, mabilis na binago ni Yu ang paksa upang pag-usapan ang pagpili ng pangalan para sa kanilang maliit na banda. Dahil dito, isinulat ni Mikasa ang mga unang letra ng kanilang pangalan at nakipagpalitan ng ideya kay Sarah hanggang sa makaisip siya ng isang perpektong malatulang pangalan para sa kanilang banda, The Fallen Moon.
Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nilang 5 ang pagkain sa parehong lugar, hanggang sa dumilim. Sa panahong iyon, tiningnan nila ang kanilang concert video online, at doon nila napagtanto na ito ay viral na at umani ng maraming panunood, salamat sa pagpapakita ni Koyuki. Bagaman ito ay nagpasaya sa kanila, hindi nila gaanong maramdaman yun dahil halos lahat ay nag-aalala sa kapakanan ni Koyuki, lalo na't medyo kakaiba ang manager nito nang sunduin siya. Nga pala kay Koyuki, makikita siya sa conference room ng kanyang ahensya na sinasaway ng kanyang manager, na nagbabala sa kanya na huwag nang kumilos ng mag-isa ng ganoon muli at iwasan munang makipag-ugnayan kay Yu sa loob ng ilang panahon para makasiguro. Nang marinig ito, napagtanto ni Koyuki na wala siyang pagpipilian, kaya pumayag siya sa bagong kondisyon at nakikinig sa natitira niyang schedule. Kinabukasan, habang nanananghalian, nalaman ni Fuka at ng kanyang mga miyembro ng banda, mula sa isang Twitter post, na kinakansela ni Koyuki ang lahat ng kanyang mga konsyerto, pulong, at pagpapakita dahil sa kamakailang mga iskandalo sa online. Natatakot, agad na sinubukan ni Yu na tawagan siya, ngunit hindi pinansin ni Koyuki ang kanyang tawag. Kalaunan sa araw na yon, bumalik si Koyuki sa studio para mag-rehearse, ngunit sa kanyang pagkabigla, nawalan siya ng boses, na naging dahilan para hindi siya makakanta. Pagkapansin ng kanyang mga manager dito, agad nila siyang ipinadala sa ospital para magpa-eksamin. Pagkatapos magpa-eksamin, lumapit ang manager ni Koyuki at sinabihan siya na hindi muna siya gagawa ng anumang trabahong pagkakanta sa loob ng ilang panahon. Dahil kailangan niyang magpahinga ng maayos upang maharap ang stress na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang boses. Nang gabing yun, habang nagpapahinga si Koyuki sa van ng kanyang ahensya, tiningnan niya ang mahabang listahan ng mga hindi nasagot na tawag mula kay Yu, at mas lalong nalungkot, dahil alam niyang hindi niya dapat subukang makipag-ugnayan dito. Nang gabing yun, nagmamadaling pumasok ang nakababatang kapatid ni Yu sa kanyang silid, habang patuloy siyang sinusubukang tawagan si Koyuki, at ipinaalam sa kanya na pansamantalang huminto si Koyuki dahil sa kanyang kalusugan. Gulat, inagaw ni Yu ang telepono mula sa mga kamay nito, kinumpirma na totoo ang balita, at kinuha ang kanyang telepono upang ipagpatuloy ang pagdial ng numero nito. Makalipas ang halos isang araw, sumakay si Koyuki ng bus patungo sa probinsya, umaasang manirahan doon at gumaling ng tahimik. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa dalampasigan patungo sa kanyang bagong tirahan, tinawagan siya ni Yu, at sinagot niya ito. Pagkakonekta ng tawag, agad siyang binomba ni Yu ng mga tanong, ngunit tiniyak ni Koyuki sa kanya na maayos lang siya. Sa bandang parehong oras na yun, narinig ni Yu ang paghampas ng alon sa dalampasigan, at agad na iginiit na sabihin niya kung nasaan siya. Tumanggi si Koyuki na gawin yon, at binabalang ang tawag matapos sabihin sa kanya na ayos lang siya. Agad pagkatapos nito, kinuha ni Yu ang kanyang coat, isinuot ito, at tumakbo ng diretso sa istasyon ng tren upang makapunta sa dalampasigan. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay nakita niya si Koyuki sa rampa kung saan sila. At walang tigil na nagkwento tungkol sa kakaibang balitang kumakalat sa internet. Matapos marinig ang lahat ng sinabi niya, sinabi ni Koyuki sa kanya na pansamantala siyang nawala ng boses at, habang nag-iipon ng luha sa kanyang mga mata, humingi ng tawad sa pagmamahal niya rito. Naaawa sa kanya, mahigpit siyang niyakap ni Yu habang dahan-daang bumabagsak ang nyebe mula sa kalangitan sa gabi, tinitiyak sa kanya na magiging ayos ang lahat. Ilang linggo pagkatapos, muling bumisita si Yu sa probinsya upang makipag-date kay Koyuki at nakipagkita sa kanya sa istasyon ng tren. Matapos magpalitan ng mga pagbati, pinasyal ni Koyuki sa kanya ang buong bayan, sinisigurado na ipakita sa kanya ang lahat ng magagandang lugar na kinuhanan niya dati. Matapos maglibot sa loob ng 2 buong oras, sa huli ay umupo ang dalawa sa isang random na panlabas na bangko upang magpahinga at kumain ng kanilang mga merienda. Habang ginagawa nila yon, sinisisi ni Koyuki ang sarili niya sa pagpili ng ganoong kainip-inip na ideya sa date, ngunit sinisiguro ni Yu sa kanya na ayos lang yon, at ito ay nakapagpagaan ng kaunti sa kanyang pakiramdam. Habang patuloy silang nagmemerienda, biglang napagtanto ni Koyuki na nahuhuli na sila para sa pinakamasayang bahagi ng kanilang date, kaya hinawakan niya ang kamay ni Yu at dinala siya sa sikat na kampana ng oras ng bayan, na sinasabing tumutunog lamang ng 4 na beses sa isang araw. Habang hinihintay nilang tumunog ito, ikinwento ni Koyuki kay Yu ang tungkol sa isang pabula, na nagsasabing ang sinumang mag-asawa na makarinig nitong tumunog. Magkasama ay mananatiling konektado magpakailanman,
at agad na nag-iba ang kilos ni Yu. Nang makita kung gaano naapektuhan si Yu, sinubukan ni Koyuki na biruin na lang ito, ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kampana, at nanatiling tahimik ang dalawa upang pakinggan sa loob ng 1 o 2 minuto. Pagkatigil nito, ipinagpatuloy ni Koyuki at Yu ang paggalugad sa bayan. Habang naglalakad, ipinahayag ni Koyuki kung gaano siya kasaya dahil sa wakas ay napagtanto niya kung gaano niya talaga gustong-gusto ang kanyang trabaho, lalo na sa lahat ng nangyari, ang pagkawala ng kanyang boses, at ang suporta ng kanyang mga tagahanga sa kabila ng lahat ng iyon. Sinabi ni Koyuki kay Yu na sa wakas ay napagtanto niya na ang ang kakayahang kumanta ay talagang nagpapasaya at nagpaparamdam sa kanya na siya ay espesyal. Nang marinig ito, sinabi ni Yu sa kanya na hindi siya makarelate dahil hindi niya nga iniisip na magiging profesional siya tulad niya. Ngunit ipinaalala ni Koyuki sa kanya ang kanilang pangako sa hinliliit noong bata pa sila na tumayo sa isang entablado at ipinangako sa kanya na ang musika ang magiging trabaho niya balang araw. Kalaunan, dinala ni Koyuki si Yu sa isang restaurant na minsan niyang sinuri para sa isang palabas at nasiyahan sa isang masarap na mangkok ng sweet potato cream at mitso kasama siya. Habang kinakain nila ang kanilang pagkain, biglang nakita ni Yu ang autograph ni Koyuki na nakapaskil sa dingding sa itaas nila at medyo nagulat. Nang tanungin ni Koyuki kung anong problema, sinabi niya sa kanya na matagal na niya siyang kilala kaya halos nakalimutan niyang siya ay isang celebrity. Pagkarinig nito, ngumiti si Koyuki at mapaglarong pinuna ang nakaraang sarili dahil sa pagdulot ng malaking iskandalo noon. Nagpasalamat siya kay Yu sa pagtugon sa kanyang damdamin at sinabing umaasa siyang mananatili silang magkasama magpakailanman. Hindi nagtagal pagkatapos, natapos ang kanilang date, at inihatid ni Yu si Koyuki sa istasyon ng tren, kung saan nagpanggap siya upang hindi makita. Matapos magbiruan pa ng ilang minuto, naghiwalay ng landas ang dalawa at bumalik sa Tokyo. Ilang oras pagkatapos, dumating si Yu sa garahe ni Netsuki para sa kanilang ensayo sa gabi at humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli. Sa simula, si Netsuki, nainis siya dahil sa huling pagdating nito, pero dahil alam niyang ito ay dahil sa nakipag-date siya sa kanyang nobya, si Koyuki, pinatawad niya ito. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap pa, si Fuka, na tahimik mula nang dumating si Yu, ay umiiwas na pag-alitan siya dahil sa huling pagdating nito at sa halip, sinimulan na lamang ang kanilang pag-eensayo para sa gabi. Kapag tapos na sila, nalaman ni Yu mula sa iba na naipakilala niya na pala silang lahat sa live music club ng kanyang kaibigan at patutugtugin sila bilang kanilang kauna-unahang opening act kasama ng iba pang tunay na banda sa lalong madaling panahon. Bagaman tuwang-tuwa ang lahat sa balitang ito, tinanong ni Sarah kung aling kanta ang kakantahin nila sa pagkakataong ito, at nalito ang lahat. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nilibre ni Fuka silang lahat ng hapunan sa kanilang karaniwang tambayan at nagmungkahi na sumulat silang lahat ng orihinal na kanta. Sa simula, pumayag ang lahat, ngunit nang tanungin ni Netsuki kung sino ang susulat nito, sinabi ni Fuka na siya ang gagawa nito at nagdulot ito ng kaunting pag-aalinlangan sa iba tungkol sa kanyang kakayahang matapos sa tamang oras. Nang makita ito, nakiusap si Fuka sa kanila na bigyan siya ng pagkakataon, nangangakong matatapos ito sa tamang oras, at sa huli ay pumayag silang payagan siyang sumulat nito. Sa sumunod na ilang oras, nagkaroon sila ng kasiyahang talakayin ng pamamaraan sa paggawa ng kanta, hanggang sa biglang tumawag ang nobya ni Yu, si Koyuki, at lumabas siya para sagutin ito. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas din si Fuka para tignan si Yu. Ngunit nang makita niya itong masayang nakikipag-usap kay Koyuki sa telepono, nakaramdam siya ng pait na lamig ng inggit sa kanyang puso at nagsuot ng peking ngiti para maitago ang tunay na damdamin. Pagkatapos ng kanilang biglaang paglabas sa kainan, umuwi si Fuka at nagawang makagawa ng melodya para sa bago nilang kanta. Ngunit sa kasamaang palad, nahirapan siyang makaisip ng magandang liriko para dito. Sa isang punto, naging desperado siya at sinubukang alalahanin ang anumang masasayang alaala na maaaring magbigay inspirasyon sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang tanging naaalala niya ay ang relasyon ni Yu at Koyuki at kung gaano siya naiilang sa kanilang pagsasama. Samantala, hinalungkat ni Yu ang kanyang lumang drawer upang hanapin ang kanyang guitar tuner, ngunit habang ginagawa niya ito, bigla niyang nakita ang phone charm na napanalunan nila ni Fuka noon at umaasa siyang pinagsisikapan din itong buuin ang kanilang kanta. Kinagabihan, nakipagkita si Fuka sa kanyang mga miyembro ng banda sa garahe ni Nachi at ipinakita sa kanila ang melodya na binuo niya para sa kanilang bagong kanta.
Matapos itong pakinggan, hinanap ni Nachi ang lyrics ng kanta, ngunit nahihiyang sinabi ni Fuka na kailangan niya pa ng mas maraming oras, kaya sa sumunod na ilang araw, pinagtrabahuhan nila ang pag-score ng melodya at chords hanggang sa matapos nila itong ma-score. Matapos itong ma-score, tinanong ni Nachi at ng iba pa si Fuka kung handa na ang lyrics, ngunit nang humingi pa rin si Fuka ng kaunting oras, hinimok siya ni Sarah at ng iba pa na bilisan. Nang gabing yun, habang nagsasanay si Yu, kanyang bass guitar, tumawag si Koyuki para kumustahin siya, at sinabi ni Yu sa kanya ang lahat ng nangyayari sa banda kamakailan, kasama na ang tungkol sa problema ni Fuka sa paggawa ng lyrics ng bago nilang kanta. Habang magpapatuloy pa sana siya sa pagsasalita, mabilis na nagplano si Koyuki na makita siya kinabukasan ng gabi, tapos bigla niyang pinutol ang tawag, dahil kailangan na raw niyang bumalik sa trabaho. Kinabukasan, nakipagkita si Fuka kina Hisa at isa sa kanyang mga junior, na isang music producer na nagngangalang Akira, sa diner. Matapos ang kinakailangang pagpapakilala, ipinapanood ni Akira kay Fuka ang video ng kanilang konsyerto, na sinasabing ang boses niya. Malayong nalampasan ang kay Koyuki sa entabladong yun, at pagkatapos ay nagmungkahi na maging profesional siya upang maging isang idolo sa antas ni Koyuki. Gulat, tinanong ni Fuka kung seryoso ba ito, at sinimula ni Akira na purihin ang kanyang boses at pambihirang talento, idinagdag pa na nakikita niya itong parang isang brilyante na hindi pa napapanday. Sa huli, tinanggihan ni Fuka ang kanyang alok at sinabing masaya siya sa kanyang kasalukuyang banda. Ito ay ikinagalit ni Akira, na natural lang naman, ngunit hinimok niya itong tawagan siya anumang oras magbago ang kanyang isip at pinayagan siyang umalis. Habang papunta sa ensayo, nakita ni Fuka sina Yu at Koyuki na masayang nagkukwentuhan sa unahan niya, at biglang nakaramdam ng matindi at matalim na sakit sa ang kanyang puso, dahil hindi niya makayanan ang nakikita niya sa kanilang dalawa. Dali-dali siyang bumalik sa garahe at patuloy na nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Sakto namang dumating din si Yu, humihingi ng paumanhin dahil muli siyang nahuli, ngunit habang tinutokso siya ng iba dahil kasama na naman niya ang kanyang nobya, malungkot ang mukha ni Fuka habang inaalala ang nakita niya kanina. Ilang oras ang lumipas, pagkatapos ng ensayo, tinanong ni Nachi si Fuka tungkol sa lyrics ng bago nilang kanta, at humingi ng paumanhin si Fuka, sinabi sa kanila na kailangan pa niya ng mas maraming oras. Narinig ito, umatras si Nachi at nakipagbiruan sa iba, habang si Mr. Nice Guy, si Yu, ay lumalakad. Upang ialay ang kanyang walang hanggang suporta sa kanyang mahal na kaibigan, nang hindi man lang sinusubukang intindihin ang sitwasyon nito. Habang patuloy niya itong nilalamang ng matatamis at nakapagpapatibay na salita, nagpasya si Fuka na hindi na niya kayang tiisin ang paghihirap, kaya't bigla siyang nagalit at sumigaw sa lalaki na iwan siya, na ikinagulat ng lahat. Kalaunan, umuwi si Yu upang magpatuloy sa pag-eensayo, ngunit habang nag-eensayo, bigla niyang naalala ang matinding pagkaligalig ni Fuka kanina ng gabing iyon at tumawag upang kumustahin siya. Matapos kumonekta ang tawag, agad sinisi ni Yu ang sarili sa pagkagalit niya dahil lang sa kanyang pag-iral, na tila lubhang mapagbigay. Ngunit sa kabutihang palad, pinanindigan ni Fuka ang sarili at sinabihan siyang huwag humingi ng tawad. Dahil wala naman siyang kasalanan. Sinunod ni Yu ang kanyang tagubilin, binigyan siya ng ilang pangsalita ng paghihikayat, at tinapos ang tawag. Pagkaraan ng maikling sandali, tinitigan ni Fuka ang business card ni Akira at pinisil ito, habang si Liu naman ay tumawag ulit kay Koyuki. Matapos ang maikling pag-uusap, sinabi ni Koyuki na makakapunta siya para makita ang gig ng banda nila, at bagamat tuwang-tuwa si Yu na marinig ito, sinabi rin niya kay Koyuki na nahihirapan pa rin si Fuka sa mga lyrics. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, tinanong niya si Koyuki kung paano niya isinusulat ang kanyang mga lyrics, ngunit sinabi ni Koyuki na bawat kanta na kanyang nilikha ay inspirasyon mula sa taong mahal niya. Nakalulungkot, sinabi ni Fuka sa kanya kanina na wala siyang sinumang minamahal, kaya lohikal, walang paraan upang matulungan siya ni Koyuki. Dahil doon, tinapos ni Koyuki ang tawag at nag-alala tungkol sa love triangle na nabubuo sa pagitan niya, ni Fuka, at ni Yu, umaasang hindi nito sisirain ang magandang relasyon na binubuo niya sa kanyang minamahal. Bumalik sa paliguan, binabad ni Fuka ang sarili sa isa sa mga pool at inalala ang pag-uusap nila ni Koyuki noong huling beses silang nandoon. Inamin niya na hindi niya naintindihan ang nararamdaman ni Koyuki noon nang sabihin nito sa kanya kung paano niya isinusulat ang kanta niya, dahil hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng umibig.
Gayunpaman, ngayong naiintindihan na niya ang lahat, nais niyang sana ay hindi na lang niya nalaman. Pagkatapos niyang maligo, isinulat niya ang ilang emosyonal na liriko, na nagmula sa kanyang pusong sugatan, at ibinahagi ang mga ito para makita ng iba. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa bubungan at nakikinig ng musika, sa wakas ay inamin ni Fuka ang totoo sa kanyang sarili. Lubos siyang umiibig kay Yu. Gayunpaman, bago pa man niya lubos na matanggap ito, biglang dumating si Yu para kamustahin siya, at tinulungan niya itong isuot ang kanyang headset para marinig ang mga liriko na isinulat niya noong nakaraang gabi. Pagkarinig ng ilang linya, agad niya itong pinuri dahil sa galing nito, at nang sumama ang iba sa kanila sa bubong, iminungkahi niyang mag-ensayo na sila kaagad. Makalipas ang ilang araw, umalis sina Yu, Nachi, Mikasa, at Sarah sa kani-kanilang tahanan at mga tagapag-alaga para makarating ng maaga sa kanilang pambungad na pagtatanghal. Gayunpaman, ilang sandali matapos umalis si Sarah, dumating si Yasen at inilabas si Hisa upang makita ang tunay na Tama at Nico. Nagulat, tinanong ni Hisa kung saan sila nagtatago sa loob ng nakaraang 6 na taon na sila ay nanahimik, ngunit hindi pinansin ni Tama ang tanong at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung ano ang kanyang pinagbalikan. Samantala, nakita si Fuka na desperadong tumatawid sa kalsada nang biglang mahulog mula sa kanyang bag ang kanyang phone charm, ang napanalunan nila ni Yu noon. Nang mapansin niya ito, bumalik siya sa gitna ng kalsada upang pulutin ito, nang hindi namamalayan nakakapula pa lamang ng mga traffic sign. Gayunpaman, sa sandaling pulutin niya ang charm, sumulpot si Truck Can mula sa isang madaling high anime. At muling naganap, sa kabutihang palad para sa kanya, huminto ang driver sa tamang oras upang maiwasan siyang masagasaan, na nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Ngunit habang papaalis ang galit na lalaki, napansin ni Fuka na sirang-sira na ang phone charm at nagpa siya na iwanan na lang ito doon. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating siya sa pub kung saan sila tutugtog at agad na umakyat sa entablado kasama ang kanyang mga miyembro ng banda upang magtanghal. Matapos ang maikling introduksyon ng kanilang banda, sinimulan nila ang maliit na konsyerto sa pamamagitan ng pag-awit ng cover ng isang kanta ng Hedgehog muna, at ito ay lubos na ikinagulat ni Nico at Tama, pati na rin ang buong bar. Pagkatapos ng kanilang unang pagtatanghal, binago ng mga instrumentalista ang kanilang tono at sinimulan ni Fuka ang pagtatanghal ng pangalawang kanta. Na-cover din ng isang kanta ng Hedgehog. Sa panahong yun, dumating si Koyuki para panoorin ang kanyang kasintahan na tumugtog ng bass guitar, at namula siya habang ginagawa niya ito. Pagkatapos ng pangalawang pagtatanghal, ipinahayag ni Fuka sa mga manunood na ang kanilang banda, ang The Fallen Moon, ay magtatanghal ng kanilang kauna-unahang orihinal na kanta sa susunod, at ang buong bar ay naging ligaw sa tuwa at pag-asam. Matapos ang sandaling katahimikan, pinangalanan ni Fuka ang kanta, huminga ng malalim, at kasama ang mga instrumentalista na buong siglang tumutugtog na ng kanilang mga instrumento, naghatid siya ng isang pagtatanghal na karapat-dapat sa Grammy. Habang siya ay kumakanta, napansin ni Koyuki ang mga lyrics, binuo ang buong palaisipan ng wordplay, at kinatakutan na ang kanyang pinakamasamang takot. Mangyari, sa loob ng ilang minuto, matatapos na ang kanilang huling pagtatanghal, at ang buong madla ay nagwawala sa tuwa. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Nachi upang ipaalam sa kanilang lahat na hinihilingan na silang tumugtog muli sa isa pang palabas. Gayunpaman, habang masayang tumugon ang lahat sa kamanghamanghang balita na ito, mukhang malungkot si Fuka. Nang mapansin nila ang kanyang pananahimik, dahan-dahan nilang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinimula ni Fuka ang kanyang tugon sa pagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang pakikipagkita kay Akira kanina. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila na plano niyang mag-solo debut sa production company nito. Sa madaling salita, iiwan niya ang kanilang banda upang sumali sa production company ni Akira at magsikap para maging isang idolo. Tulad ng inaasahan, hindi ito nagustuhan ng iba, lalo na dahil sa malaking tagumpay at pagkilalang nakuha nila sa loob ng maikling panahon, ngunit siniguro ni Fuka sa kanila na nagpasya na siya at hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kalaunan, sumuko sina Sarah at Mikasa, na nag-iwan kay Yu na lubos na nalito at walang ideya. Pagkalipas ng ilang araw, si Yu ay nagpapahinga sa kanyang kwarto, inaalala ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Samantala, nakipagkita si Fuka kay Akira sa kanyang opisina upang pumirma ng kontrata sa kanyang production company.
Habang nandoon siya, nagtaka si Akira at nagtanong kung ano ang nagtulak sa kanya upang biglang magbago ng isip. Gayunpaman, kapag ayaw sabihin ni Fuka ang tunay na dahilan, agad na naisip ni Akira na napakaraming emosyon ang dinaranas nito, kaya iniiwasan niyang mag-usisa pa at tinanggap siya. Ilang oras pagkaraan, habang nagpapahinga si Yu sa bubong, tinawagan siya ni Koyuki, na nasa ibang bansa para sa isang proyekto. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, napansin ni Koyuki na may kakaiba sa tono ni Yu, kaya tinanong niya kung maayos ba talaga ang lahat sa kanya at sa banda. Para hindi siya mag-alala ng walang dahilan, sinabi ni Yu na maayos lang siya, ngunit pagkababa nila ng telepono, pinaghihinalaan ni Koyuki na mayroong talagang mali. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang tawag, nakipagkita si Yuki na Nachi, Mikasa, at Sara upang pag-usapan ang kinabukasan ng kanilang banda. Sa umpisa, ikinonsidera nilang kumuha ng kapalit ni Fuka, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang walang sino man ang makakapalit kay Fuka. Dahil dito, nilate ni Nachi ang pangarap ng kanilang banda na maging alamat, tinawag itong isang walang kwentang kalokohan. Pagkatapos ay inamin niya na sumali siya sa kanila sa umpisa para lang makatakas sa labis na pasanin ng pagiging susunod na Usain Bolt sa track. Ngayon na sila'y magdidisband, sinabi ni Nachi sa kanyang mga kasamahan na babalik siya sa pagtakbo ng buong oras upang makita kung makakakuha siya ng scholarship balang araw. Gayunpaman, bago siya umalis, hinawakan ni Nachi si Yu sa leeg at sinisisi siya dahil lang sa pagkatulala at pagtangging gumawa ng kahit ano para baguhin ang isip ni Fuka. Natural lang na pinaghiwalay sila ni Mikasa at Sara bago magsimula ang away, ngunit habang umaalis si Nachi, napagtanto ni Yu na tama talaga siya. Sa halos parehong oras, makikita si Fuka sa studio ni Akira na nagre-record ng kanyang unang kanta para sa record label nito. Pagkatapos ng kanyang unang session, binigyan siya ni Akira ng tubig para magpalamig at pinuri ang kanyang pag-awit bilang ang pinakamagandang bagay na narinig niya kailanman. Nagpasalamat si Fuka sa kanya para sa kamanghamanghang papuri, ngunit pagkaalis niya, labis siyang nalungkot, hindi sigurado kung tama ang naging desisyon niya sa pag-alis sa banda. Nang gabing yun, binisita ni Hisa si Sara sa apartment nito para kunin ang ilang pyesa dahil opisyal nang babalik ang mga hedgehog. Gayunpaman, habang naroon siya, napansin ni Hisa na mas malungkot ang kanyang kapatid na babae kaysa karaniwan, kaya para pasayahin siya, tinanong niya ito kung interesado siyang maging kapalit sa ibang banda na kasalukuyang naghahanap ng mga gitarista. Sa una, nag-alinlangan si Sara, ngunit kalaunan, pumayag siyang subukan ang kanyang kapalaran, na ikinagulat ni Hisa sa bilis ng kanyang tugon. Naawa sa kanya, sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa pagpapakilala sa kanya kay Fuka, ngunit pinakiusapan siya ni Sara na huwag masyadong magpabigat ng loob tungkol doon. Samantala, biglang bumisita si Koyuki kay Yu sa kanyang bahay, may dalang paborito nitong merienda, at umupo sa tabi niya sa kanyang kama para magkumustahan. Sinubukan niyang magsimula ng usapan, ngunit nang hindi gaanong tumugon si Yu ng maayos, napagtanto niyang may itinatago ito sa kanya. Kalaunan, isinumbong niya ang lahat ng nangyari, na may kasamang matinding pighati na dulot ng biglaan at makasariling desisyon ni Fuka. Gayunpaman, sa halip na pasayahin siya, makasariling sinabi ni Koyuki sa kanya na hindi pa rin ito ang katapusan ng mundo. Kahit nawala na ang bumagsak na buwan, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pagtugtog ng musika at tuparin ang pangako nilang magkababata na tumayo sa iisang entablado. Sinusubukan ni Yu na sabihin sa kanya na hindi pa siya handa, ngunit sa sandaling iyon, lumapit ng husto si Koyuki sa kanya, muling ipinahayag ang pag-ibig niya para rito, at itinulak siya sa kama. Pagkatapos niyon, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang damit at idiniin ang kanyang mga dibdib sa dibdib ni Yu, umaasa na magiging handa si Yu para sa mas malalim na ugnayan nila. Ngunit, nang tumanggi si Yu na makasama siya sa isang matalik na sandali, ang kawawang babae ay nadurog ang puso, dahil sa wakas ay natanto niya na natupad na ang kanyang pinakamasamang takot. Mahal ni Yu si Fuka, hindi siya. Napuno ng pagsisisi sa kanyang pagiging makasarili at pighati, tumayo siya muli, kinuha ang kanyang Amerikana, hinikayat si Yu na maging mas tapat sa kanyang sarili, at lumabas, umiiyak, habang nagpapalam sa huling pagkakataon sa pag-ibig ng kanyang buhay. Ilang gabi pagkatapos, tiningnan ni Yu ang phone charm na ibinigay ni Fuka sa kanya sa kanilang unang date, at biglang na-inspire na buhayin muli ang kanilang banda. Sa sumunod na ilang gabi, nanatili siya sa kanyang silid,
at walang tigil na nagtrabaho upang sumulat at gumawa ng isang kanta na magpapabago sa lahat. Tapos, isang umaga, isinuot niya ang kanyang Amerikana, binisita sina Achi, at iminungkahi na muling buuin ang banda kasama ang parehong miyembro. Dahil papunta sina Achi sa training, tumanggi siyang magpakalulong sa bandang walang kwenta kailanman. Ulit, gayunpaman, bago siya pakawalan, ibinigay ni Yu sa kanya ang kantang kalalabas pa lang niya na isinulat at prinudyos, at tumakbo patungo sa apartment ni Mikasa. Pagsapit ng gabi, nakita niya si Mikasa na umuuwi mula sa pamamasyal, at hiniling dito na bumalik sa banda. Ngunit sinabi ni Mikasa na hindi na niya magagawa yon, dahil sa wakas ay nagpasya na siyang umuwi upang mapasailalim sa kapangyarihan ng kanyang mayamang at mapanupil na ama. Matapos marinig ang lahat ng sinabi nito, ibinigay ni Yu ang isang disk na naglalaman ng kantang kalalabas pa lang niya na prinudyos at lumayo, umaasang magbabago ang isip nito. Kalaunan ng gabing yun, nakipagkita si Yu kay Sarah, ibinigay sa kanya ang music disc, at hinimok itong bumalik sa banda kasama niya. Ipinaabot ni Sarah ang kanyang pasasalamat kay siya sa pagbabago ng pananaw niya sa mundo, ngunit kalaunan ay sinabi niya rito na wala siyang intensyon na bumalik sa banda sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, sinabi ni Yu sa kanya na hindi pa siya sesuko, pagkatapos ay umalis siya at dumiretso sa apartment ni Fuka. Pagdating doon, kinatok niya ang doorbell ng ilang beses, ngunit nang walang sumagot, iniwan niya ang isang music disc sa mailbox at umalis. Alam niyang tiyak na nasa likod lang ng pinto si Fuka, nagtatampo. Di nagtagal pagkatapos noon, ginugol ni Yu ang natitirang gabi niya sa pagpapahinga sa isang tulay at umaasa na makikinig silang lahat sa kanta at makikipagkita sa kanya sa kanilang karaniwang tagpuan sa susunod na Sabado ng 3 p.m. Pagdating ng Sabado, maagang dumating si Yu sa restaurant at matiyagang naghihintay kay ang iba pa na dumating. Mga 3:00 ng hapon, si Sarah, Mikasa, at Nachi ay dumating ayon sa inaasahan at umamin na ang pakikinig sa kanta ni Yu ang talagang nagpabago sa kanilang isip. Pagkatapos magbati-bati, nagtanong si Nachi tungkol kay Fuka, ngunit sinabi ni Yu na kakailanganin pa niya ng mas maraming oras para maibalik siya. Gayunpaman, ang 4 sa kanila ay nagpalipas ng araw sa pag-eensayo ng bagong kanta ni Yu sa garahe ni Nachi. Ngunit nang matapos sila, nakipagkita si Yu kay Koyuki sa parke at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya upang matanto ang kanyang nararamdaman para kay Fuka. Sa isang punto, nagsimula siyang humingi muli ng tawad, ngunit pinasalamatan siya ni Koyuki sa pagpapalaya sa kanya. Nang gabing yun, binisita ni Yu ang apartment ni Fuka, ngunit sa pagkakataong ito, ang ina niya ang sumagot at sinabi sa kanya na lumabas ito at may ginagawa. Matapos umalis ni Yu, naglakad pabalik ang ina ni Fuka sa kanyang silid, kung nasaan siya ngayon, at tinanong kung sigurado ba siya sa ginagawa niya. Ngunit pinatunayan ni Fuka na kinabukasan, nag-ensayo sina Yu at ang 3 pa sa bagong kanta ni Yu sa garahe ni Nachi sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ng ensayo, nilapitan ni Sarah si Yu at sinabi sa kanya na tinawagan ang kapatid niya mula sa club kung saan sila nagtanghal kanina, at pinapupunta ulit sila doon upang magtanghal. Nalungkot ng kaunti si Yu, dahil alam niyang manganganib sila kung tatanggapin nila ang tugtog nang wala si Fuka, ang kanilang lead singer. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko, at sa halip, nangako sa lahat na ibabalik niya si Fuka sa banda bago ang pagtatanghal. Dahil sa inspirasyon ng kanyang pagpupursigi, sinuportahan siya ni Nachi at Mikasa, habang nangako si Sarah na tatawagan si Hise sa lalong madaling panahon at ipaalam sa kanya na tinatanggap nila ang alok. Pagdating ng gabi, nakinig si Fuka sa isa sa maraming voicemail ni Yu sa kanyang landline, ngunit sa sandaling nagsalita ito tungkol sa pakikipagkita at pakikipag-usap sa kanya, pinutol niya ang recording at patuloy na nagdabog. Maya-maya, pumasok ang kanyang ina, nagtatanong kung nakikinig lang siya sa mensahe ni Yu. Upang hindi mapahiya, nagsinungaling si Fuka, ngunit pagkaalis ng kanyang ina, sinilip niya ulit ang music disc kung saan ni-record ni Yu ang kanta niya at umalis ng bahay. Kinaumagahan, aksidenteng nakasalubong ni Fuka si Koyuki sa isang vending machine. Matapos ang maikling pag-uusap, dinala siya ni Koyuki sa isang pribadong balkonahe sa parehong gusali para pag-usapan ng ilang bagay. Doon, binati niya si Fuka sa kanyang solo debut at sinabi na nakipaghiwalay na siya kay Yu. Nagulat si Fuka nang marinig ito, ngunit sinabi ni Koyuki na ginawa niya yon dahil na-realize niya na ang pagmamahal sa kanya ng makasarili ay hindi magpapasaya sa kanya. At all, lalo na sa pagkaalam na ang puso niya ay pag-aari ng iba.
Paglampas doon, pinag-uusapan ni Koyuki ang orihinal na kanta na isinulat ni Fuka sa kanilang unang live performance at hinihimok siya na maging napakatapat sa kanyang damdamin para kay Yu upang mas gaman ang pakiramdam niya tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon kay Yu kaysa sa pag-alis niya. Nang gabing yun, tinapos ni Yu ang ensayo at nagtungo sa apartment ni Fuka muli upang kumustahin siya. Habang wala siya, nanatili sina Natsuy, Sara, at Mikasa upang magpatuloy sa pag-eensayo upang pagbalik ni Fuka, magagawa nilang maglaro ng buong husay para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yu sa apartment ni Fuka, ngunit muling binuksan ng ina nito ang pinto at sinabi, kanya na wala siya. Dismayado, may iniwan si Yu sa kanya para tingnan at bumalik na siya sa bahay. Sa daan, nawalan siya sa malalim na pag-iisip, nagnanais na sana iba ang mga bagay, at hindi napansin si Fuka nang dumaan ito sa kanya pauwi. Nang bandang huli, umuwi si Fuka, at nadatnan ng kanyang ina na nanunood ng video recording ng kanilang unang performance sa bar. Di naman ng mga alaala, huminto si Fuka sa paggalaw at pinanood ang video na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nang mapansin ito ng kanyang ina, binigyan niya ang kanyang anak ng mahabang payo tungkol sa pagiging maluwag, pagpapagaan ng mga bagay-bagay, at pagsunod sa kanyang puso. Pagkatapos niyan, ibinigay niya kay Fuka ang sulat na ibinigay ni Yu sa kanya kanina at patuloy na tinatamasa ang kanyang gabi. Di naglaon, umalis si Fuka sa bahay patungo sa paborito niyang puok sa bubong at binasa ang liham na isinulat ni Yu para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagpunta sina Natsuy, Yu, Mikasa, at Sara sa bar upang maghanda para sa kanilang ikalawang pagtatanghal, na magaganap sa loob ng ilang oras. Matapos maghintay kay Fuka ng mahigit isang oras, sila ay agad nawalan ng pag-asa at pinag-iisipan ng sumuko. Ngunit nagmakaawa si Yu sa kanila na bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang kumbinsihin si Fuka, ibinaba ang kanyang gitara kay Mikasa, at tumakbo pabalik sa lugar ni Fuka muli. Pagdating niya roon, nalaman niya mula sa ina nito na wala siya at nataranta. Ayaw pa ring sumuko sa pag-asa, tumakbo si Yu sa tanging lugar na kanyang. Alam niyang maaaring kinaroroonan ni Fuka, ang plataporma sa rooftop ng paaralan. Nang makita niya itong nakatayo roon, nakikinig ng musika sa kanyang headset, maluwag siyang nakahinga ng malalim. Matapos makuha ang atensyon nito, pinilit niya itong sumama sa kanya sa bar para magtanghal. Ngunit sinabi ni Fuka na hindi siya pupunta. Naguguluhan, tinanong niya ito kung bakit ito ganoon, at sinabi ni Fuka na dahil alam niyang galit ang lahat sa kanyang makasariling desisyon na umalis sa banda. Nang marinig ito, sinabi ni Yu na hindi totoo, ngunit nang si Fuka ay malapit ng magalit, mabilis siyang lumapit dito at pinakiusapan itong pakinggan siya. Pagkatapos, na walang halong pagtatago ang puso at nanginginig ang boses, umamin siya na mahal niya ito. Sa mga salitang yon, namula ng matindi ang mukha ni Fuka, bumulwak ang kanyang damdamin ng sabay-sabay. Pagkatapos, sa karaniwan niyang magulong tinig, bulalas niya na mahal din niya ito. Matapos nilang ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, dali-daling bumalik sina Fuka at Yu sa bar. Pagdating doon, huminga ng malalim si Fuka. Pagkatapos lumapit siya, yumukod sa harap ng lahat, at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanila na parang walang pakialam. Naantig sa kanyang paghingi ng tawad, pinatawad siya ng 3 pa at pinayo ang kanilang huddle cheer sa pagkakataong ito, bago tuluyang umakyat sa entablado upang kumanta. Sa loob ng ilang segundo, ang Fallen Moon ay bumalik sa kanilang entablado at tinugtog ang unang orihinal na kanta na sinulat ni Fuka, para kay Yu, kasama sina Tama, Nico, Hisa, Yesin. At maging si Tamami, lahat ay nakatayo at nanunood sa kanila. Matapos ang kanilang unang kanta, huminto si Fuka at nagbigay ng taos-pusong talumpati sa kanyang madla, sinasabi sa kanila na ayos lang na gawin ang anumang nagpapasaya sa kanila at alamin na lang ang iba pa sa huli. Matapos ang kanyang talumpati, ipinagpatuloy ni Fuka ang pagkanta ng orihinal na awitin ni Yu. Ngunit habang ginagawa niya ito, naalala ni Yu ang lahat ng magagandang alaala na ibinahagi niya kay Fuka at nais niyang sanay magtagal ang mga ito ng walang hanggan. Ilang araw pagkaraan, opisyal na nagsimulang mag-date sina Fuka at Yu at bumisita sa dambana upang ipagdasal ang kanilang kinabukasan, tulad ng ginawa nila noon. Pagkatapos ng kanilang sesyon ng pagdarasal, tinanong ni Fuka si Yu kung ano ang ipinagdasal niya, at sinabi ni Yu na ipinagdasal niya na sana ay magkasama sila magpakailanman.
Dito, si Fuka, na puno ng biglaang masasayang emosyon at mahigpit siyang niyakap, na nagnanais na sana'y manatili silang magkasama habang buhay. Dito nagtatapos ang video. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kina Yu at Fuka ngayong magkasama na sila? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto ninyo pa ng mga anime recap na tulad nito, panoorin ang video na ito.